Automatikong napatigil ang mga paa ko sa paghakbang nang mamataan ko ang sasakyan ni Rafael na naghihintay sa akin sa labas ng office ng building namin. Nilingon ko ang mga kaopisina ko na pauwi na rin. Isa sa kanila si Jonah. Hindi muna ako lumapit sa pwesto ng sasakyan ni Rafael dahil baka mapansin naman ako ng mga katrabaho ko at maging sentro naman ng usapan. Bigla ay tumunog ang cellphone ko at numero ni Rafael ang nakalagay na caller. "Hello? What are you doing standing there?" Inis na tanong niya. "Hinihintay ko lang na makalis ang katrabaho ko." "Para ano, Angela? Don't waste my time. Kapag hindi ka pumunta dito, ay iiwan kita." "Heto na nga, papunta na." Sa takot ko ay agad akong napahakbang patungo sa sasakyan niya. Hindi ko nilingon ang mga katrabaho ko. Bahala na kung mapansin man nila ako. Magkasalubong ang kilay ni Rafael nang makasakay ako ng sasakyan. Mukhang hindi maganda ang gising niya kaninang umaga. Kaagad na pinatakbo ni Larry ang sasakyan pagkasakay ko at ni hindi ko alam kung saan kami pupunta. Sa isang kilalang shopping center kami nagtungo. Nandito ang shop ng mga sikat at mamahaling brand, kaya madalang ako dito na mapadpad. Naiilang na sinabayan ko si Rafael papasok sa loob. As usual, ay nanliliit na naman ako kapag kasama ko siya. Although, sinisigurado ko naman na maayos ang itsura ko ngayon. "Mr. Rodriguez," isang baritonong boses ang nagpatigil sa kanya sa paghakbang. Nilingon ko ang isang lalaki na sa tiyansya ko ay nasa 50s ang edad. Tulad ni Rafael ay nakasuot siya ng business suit. Hindi siya katangkaran, singkit ang mga mata at maganda ang tindigan. Sa tabi niya ay isang magandang dalaga na sa tingin ko ay anak niya dahil sa pagkakahawig nila. "Mr. Chua," tipid na bati ni Rafael sa lalaki at lumapit para kamayan ito. Napansin ko agad ang mga tingin ng magandang babae kay Rafael. She's wearing an off-shoulder maxi dress. Maroon ang kulay niyon kaya litaw na litaw ang kaputian niya. Ang mapupula din niyang lipstick ang lalong nakapagpalitaw ng ganda niya. "Rafael, meet my daughter Emma." Pakilala sa babae ni Mr. Chua. "It's a pleasure to meet you, Emma." Inilahad ni Rafael ang kamay sa dalaga. Tipid namang ngumiti ito habang inaabot ang kamay ni Rafael. "She just got back from US. She studied business management there and will complete her master degree next semester," Mr. Chua stated proudly. "Dad, I'm not sure if I'll be able to complete my paper next semester." Nahihiyang saway naman ni Emma sa ama. "Wow, that's very impressive." Papuri naman ni Rafael sa dalaga na agad namang namula. Gusto ko nang lumubog sa kinatatayuan ko. Mukhang nakalimutan nilang ang aking presensya. Sa bagay, marahil nga ay iniisip nilang assistant ako ni Rafael dahil nakasuot pa ako ng uniform. Sana nga ay hindi nila ako mapansin dahil hindi ko alam kung paano makikipag-usap sa mga tulad nilang mayayaman. "Iha, in regards to your paper, you can consult to Rafael. He also earned his master degree at a young age." "Rafael, I hope you and my daughter will get to know each other more. She is also interested in the real estate business and I know she will be benefit greatly from your advice and experience." Hindi naman mahirap maunawaan na inirereto ni Mr. Chua ang anak kay Rafael and honestly, I don't know how to react. Nilingon ako ni Rafael at aatrasa na ako kung hindi lang niya mabilis na ipinulupot ang braso sa aking bewang at bahagya akong hinila palapit sa kanya. "I'd be delighted to share my knowledge with her. Anyway, I'd like you to meet Angela, my fiancé." Bakas ang pagkagulat sa mukha ng mag-ama pagkarinig ng fiancé ako ni Rafael. Mukhang hindi sila makapaniwala at hindi ko sila masisisi. "Oh, hindi ko alam na ikakasal ka na." Bulalas ni Mr. Chua at makahulugang nilingon ng anak. "My privacy is really important to me." Mabilis na sagot ni Rafael at sumang-ayon naman ang mga kaharap. "You're getting married? That's great. I want to see how stunning the engagement ring is. Can you show me?" Parang batang tanong ni Emma sa akin. Noon ako natigilan at hindi ko alam kung anong sasabihin.
Bibili pa lang kami ng singsing, maging si Rafael ay tila naubusan ng paliwanag. We're actually on our way to the jewelry to get it. We had to get it resized because it didn't fit. Palusot ko. Malakas na tumawa si Mr. Chua at napangiti naman si Emma sa akin. That's really sad. Make sure this time it's going to fit. I mean, it's a symbol of love, kaya dapat fit sa atin. Nakatawang komento niya. Mukha naman palang mabait itong si Emma. As expected, Rafael, kung sa bagay, hindi ko nga iniisip na magpo-propose ko ulit ng kasal after what happened before. Wika ni Mr. Chua. Bigla akong naguluhan sa narinig. Anong ibig sabihin ni Mr. Chua? Nag-propose na ba si Rafael dati? Kanino? Tiningnan ko si Rafael at tila nagdilim ang kanyang mukha. Madami pa kaming lakad. We must leave now. It's nice to see you. Biglang paalam niya. Alright, see you around Mr. Rodriguez. Paalam din ang mag-ama at naglakad na papalayo sa amin. Gusto ko sanang magtanong kay Rafael, ngunit parang lalo siyang nawala sa mood. Mabibilis ang hakbang niya at ni isa man sa mga nakasalubong namin ay tila nais siyang batiin, ay wala siyang pinagtuunan ng pansin. Sa isang sikat na jewelry store kami dumiretso. Pinagmasdan ko ang loob ng outlet. The shelves are brimming with expensive jewelry at nakakalula ang mga presyo na nakikita ko. Parang hindi ko yata kakayanin ang magsuot ng ganoong kamahal na alahas. Bring me the most exquisite ring that you have. Utos ni Rafael sa dalawang babae na sumalubong sa amin. Kaagad namang tumalima ang mga ito nang makilala siya. Maya-maya ay isa pang babae ang lumapit sa amin. Maganda siya at iba ang uniform na suot kumpara sa mga naunang sumalubong sa amin. Mukhang higit na mas mataas ang posisyon niya. Oh, Mr. Rodriguez, I can't believe you're here. Janet, I need a ring. Seryoso at walang patumpik-tumpik na salubong ni Rafael. Exaggerated na napasinghap ang babae. Please allow me to show you some of our most valuable gemstone. Oh, nandito na pala. Binalingan niya ang dalawang babae na dumating na at may dalang jewelry box. The following are collection of rings that originated in Italy. Each ring are fashioned of the rarest of the most precious diamonds available. This one, however, is the most valuable. Itinuro niya ang isang singsing na kulay asul ang bato sa gitna. Ang totoo ay iyon din ang unang umagaw ng atensyon ko sa lahat ng singsing na ipinakita niya. It was designed and handicraft by the famous Marnella Delgado. The diamond is particularly rare. Dagdag pa ni Janet. Seryoso ba si Rafael na bibigyan niya ako ng ganito kamahal na singsing? But first of all, who is the lucky recipient? Tanong ni Janet. Meet Angela, my future wife. Pakilala sa akin ni Rafael. Nanlaki ang mata at napanganga si Janet nang tingnan ako, pero agad siyang nakabawi at ngumiti. Alright, I'm sorry, hindi kita agad napansin. Miss, do you like this one? Bagay na bagay to sa'yo. Nanuyo na ang lalamunan ko at hindi makasagot sa tanong niya. Isa pa, nakakahiya kay Rafael. Parang hindi ko yata kaya magsuot ng ganoong singsing. Baka hindi ako makatulog sa apartment ko sa takot na pasukin ako na masasamang loob. Well, take it. Sambit sa akin ni Rafael. Nasisiyahang kinuha ni Janet ang singsing at ipinakita sa akin. Tunay na napakaganda noon. Kitang-kita ang matingkad na kulay asul sa bawat pagkislap niyon. Mr. Rodriguez, you will never regret purchasing this ring. This is absolutely flawless, I assure you. Madami pang pinag-usapan si Janet at Rafael at hindi ko naman magawang sumabat sa kanila. Ang isip ko ay nasa singsing pa rin na binili ni Rafael. Mukhang malaki na ang nagagastos niya sa pagpapanggap na ito at kinakabahan na ako. Hindi mo naman ako kailangang bilhan ng ganito kamahal ng singsing. Angal ko nang makalabas na kami ng store. Have you forgotten how Emma reacted earlier? Sa tuwing may na-e-engage, singsing agad ang gustong makita ng karamihan sa inyong mga babae. Hindi ako nakaimik. Totoo naman, lalo na siguro sa circle of friends niya na pulos mayayaman.
Big deal sa kanila kung gaano kaganda at kamahal ang singsing. Nobody, not even my grandpa, would believe me if I gave you a cheap engagement ring. Dagdag pa niya. Oo na, pero saka ko nasusuotin ito ha, kapag ipapakilala mo na ako sa parents mo. Baka mawala pa. Wala akong pambayad dito kahit habang buhay yata ako magtrabaho. Ikaw ang bahala. Let's go. Ipapahatid na kita. I still have dinner meeting to attend. Pinagmasdan ko ang seryosong mukha ni Rafael. Naniniwala na ako na hindi biro ang sinabi niya na madaming oras at pagod ang ginugol niya para mapalago ang millennial. Dahil kung hindi, ay hindi siya mag-i-invest ng malaking halaga at oras para sa palabas naming ito. May meeting pa pala siyang pupuntahan, pero inuna niya ang lakad namin. Ganoon kahalaga sa kanya ang kumpanya. Hindi ko maiwasang ikumpara siya kay Oliver. Noon ay panay car show at drag racing ang pinagkakaabalahan ni Oliver. Hindi ko alam kung kumikita ba ito doon. Basta ang sigurado ko ay magastos ang kinahiligan nitong pang set up ng mga sasakyan. Sa tuwing tinatanong ko naman kung saan ito kumukuha ng pera, ay nakikibit balikat lang ito. I know he also invests in stock market, pero hindi ko alam kung sapat ba iyon sa marangya nitong pamumuhay. Ngayon ko lang napagtanto na hindi ko pala lubos nakilala si Oliver. Tanging mga malapit na kaibigan lang niya ang ipinakilala niya sa akin. Totoo naman na halos sila na ang itinuturing na pamilya ni Oliver. Sila ang palagi naming kasama sa mga lakad at sa iba't ibang okasyon sa buhay namin. At dahil sa kanila, kaya pakiramdam ko ay walang itinatago sa akin noon si Oliver. Pero ngayon, alam ko nang isa akong malaking tanga. Ngayon lang ako nagkaroon ng maraming tanong sa pagkatao niya. Pagkaupo ko ng sasakyan ay may inabot ulit sa akin si Rafael ng mga papel. Nagtatakang tiningnan ko iyon. Basahin mo yan. I actually hired a professional to write our so-called love story. Everything from how and where we met in case na magtanong ang family ko. Napanganga ako sa narinig. Talagang seryosohan na to. Naalala ko ang agreement na pinirmahan. Kinuha ko iyon at inabot din sa kanya. May pirma na yan. Mabilis na pinasadahan niya iyon ng tingin. Next week, I'll introduce you to my family. Make sure that you're ready. Walang anuman na sambit niya. Parang tinambol ang puso ko. Next week na pala niya ako ipapakilala. Nababalot na naman ako ng pag-aalilangan ay tumango ako at pilit na ngumiti. Huwag kang mag-alala. Babasahin ko ito agad. Pinili mo yan, Angela, kaya kailangan mong panindigan. Sita ng utak ko. Pilit kong iminumulat ang mata kahit patila hinihipa ng aking talukap sa antok. Muli kong itinuon ang atensyon sa pagbabasa ng mga papel na ibinigay sa akin ni Rafael noong nakaraan. Gusto kong matawa sa mga kasinungalingang nakalagay doon. Palalabasin naming mahigit 1 taon na kaming magkasintahan. 2 araw na ang nakalipas, buhat ng ibigay niya sa akin ito. Ngunit hanggang ngayon ay hindi ko pa rin natatapos basahin. May 5 araw na lang ako para makabisado lahat ng detalye dito. Paano ko ba ito mababasa? Halos antok na antok ako pagkakauwi ko galing opisina. Epekto ata ito ng mga vitamins na iniinom ko. Hindi ko naman magawang magbasa sa opisina. Mabuti na ang nag-iingat dahil baka makita pa ito ng mga tsismosa kong kasamahan. Kahapon nakatanggap ako ng mensahe kay Rafael na lalabas kami ngayon after office. Kaya nagbaon ako ngayon ng maayos na damit. Baka kung saan na naman kami magpunta at makakita na naman siya ng mga kaibigan na pawang mayayaman. Pagdating ng hapon ay nagbihis ako at naglagay ng konting makeup. Napataas pa ang kilay ni Jonah pagkakita sa ayos ko. Napangiti naman si Nina sa akin. May date ka yata ngayon? Biro niya. Yap, tipid na sagot ko. Tinitigan ako ni Nina at sumulyap siya kay Jonah na alam naming lihim na nakikinig sa usapan namin. Nagkatawanan lang kami at sabay nang lumabas ng building. Kakaiba naman ang tingin sa akin ni Rafael nang makasakay ako sa sasakyan. Marahil dahil ngayon lang niya ako nakitang nag-makeup. Oh, bakit ganyan ka makatingin? Nagagandahan ka ba sa akin? Biro ko. Tila naman siya natauhan at mabilis na nag-iwas ng tingin.
Sa isang dress boutique kami nagtungo. Hindi yata ako masasanay sa marangyang pamumuhay niya. Tulad sa pinuntahan naming jewelry shop, ay nakakalula ang mga presyo ng mga dress at gown na nakikita ko. Ni sa panaginip ay hindi ko inisip na magsuot ng mga ganito kamamahal na damit. "Yes ma'am, is there anything I can do for you?" Magalang na tanong sa akin ng isang babae. Naghahanap kami ng dress para sa kanya. Sa halip ay sagot ni Rafael. "Great! This way ma'am, I'd like to show you some of our collection." Iginiya ko ng babae sa isa pang room kung saan naroon ang dress na nakadisplay. Tiningnan niyang muli ang kabuuan ko. Pagkatapos ay itinuon ang mga mata sa mga available dress nila. Habang naghihintay ay natuon ang atensyon ko sa dalawang babaeng naroon din at pumipili ng gown. Ang isa sa kanila ay may katandaan na, around 80 na siguro ang edad, at ang isa naman ay nasa 50s pa lang. The two of them are stunning, and judging by their appearance, it's not hard to guess that they are also rich. "Mabuti na lang at palagi kang available para samahan ako, Donna. Ewan ko ba kay Maricel, nalimutan yatang may mga magulang siya. Puro na lang trabaho ang inaatupag." Reklamo ng isa na mas matanda sa kanila. "Ma'am, intindihin mo na si Maricel. She's very busy. Dalawa lang sila ni Rafi nag-aasikaso ng negosyo." Sagot naman ng kasama. "Eh bakit si Rafi? Nagagawa pang bisitahin at samahan kami. Tulad na lang ngayon." Nagtatampo pa ring sagot ng matanda. Hindi ko na narinig ang usapan nila dahil nilapitan ako ng babae na nag-a-assist sa akin. "How do you feel about this one, ma'am? It go well with your complexion and height. Plus, it will emphasize your body shape. If you want, you can try it on in our fitting room." Ipinakita niya sa akin ang isang emerald gold dress. Dahil hindi naman ako marunong sa fashion, ay basta ko nalang tinanggap iyon at nagtungo sa itinuro niyang fitting room. Nakakamangha ang fit sa akin ng dress nang maisukat ko iyon. Totoo ang sinabi ng babae na lalong makikita ang hubog ng katawan ko. Kung titingnan ay hindi mahalatang buntis ako. Higit na maiksi ang tabas ng dress sa unahan kumpara sa likod at labas na labas ang hita ko. Makailang beses akong umikot sa harap ng salamin at tinitigan ang sarili saka lumabas ng fitting room. Nasisiyahang ngumiti ang babae pagkakita sa akin. "You look stunning. I'm sure matutuwa si sir." Naglakad siya palabas kung saan naiwan si Rafael at nahihiyang sumunod naman ako. "Here she is, sir." Nakaupo si Rafael sa isa pang couch doon. Hindi ko alam kung dinadaya lang ba ako ng paningin nang mabasa ko ang paghanga sa kanyang mga mata nang tingnan ako. Nahihiyang nilapitan ko siya. "What do you think?" "Perfect. Wear your ring as well." Suhestyon niya. Bulero din pala ang isang ito. Naalala ko ang singsing na hindi ko maisuot sa opisina sa takot na ulanin ako ng tanong. Kinuha ko iyon sa bag, binuksan ko ang box at aktong isusuot ko na ang singsing nang agawin niya iyon sa kamay ko. Napatingin ako sa kanya. Pero seryoso lang ang madilim niyang mata na nakatitig sa akin. Ano kayang nangyayari sa kanya? "Let me," bulong niya. Para akong nahipnotismo dahil nakatitig lang din ako sa kanya habang isinusuot niya sa akin ang singsing. Nahihiyang napangiti ako nang mapagmasdan ko iyon sa aking daliri. Akmang magsasalita ako nang biglang may tumawag sa pangalan niya. "Rafael?" Boses iyon ng babae na kasama ko kanina na pumipili ng dress. Dahil doon ay naputol ang titigan naming dalawa. "Ma'am? Lola?" Gulat na tanong ni Rafael pagkakita sa tumawag sa kanya. Para naman akong itinulo sa kinatatayuan sa narinig. Sila ang mami at lola ni Rafael. Papaano na? Hindi ako handang harapin sila ngayon. Nalingunan ko ang dalawang babae kanina na kasama kong pumili ng damit. Kapwa ng lalaki ang mga mata nila habang nakatingin sa magkahawak na kamay namin ni Rafael. "Wow! Si Rafael nga!" Bulalas ng tingin ko ay lola niya. Tipid naman ang ngiti ng mami ni Rafael na lumapit sa amin. "It surprises me to see you here, son." Salubong niya sa anak. Lumipad sa akin ang mga mata niya.
And who is this lovely lady? Ma'am, I'd like you to meet Angela, my girlfriend. Pakilala ni Rafael sa akin. Nakangiting tiningnan ako ng ginang. Hello Angela, I am Donabel, Rafael's mother. Nakakailang ang mga mata niya na tila kinikilatis ang aking buong pagkatao. Hello po Tita Donna. Diyos ko, mukhang napilipit na yata ang aking dila sa sobrang kaba. Angela, siya naman ang paborito kong Lola Elena. Malawak ang ngiti na pakilala ni Rafael sa kanyang lola. Bulero ka pa rin talaga Rafael. Anyway, why are you here? I can't believe I'll be able to see you here. Sa bilihan pa ng gowns and dress? Natatawang bulalas nito. Sinamahan ko lang po si Angela Lola. Tamang-tama, nandyan lang malapit ang lolo mo at si Rafi. You should join us for dinner. Right, Donna? Wika ng lola ni Rafael. Yes, mama, if they want. Sagot naman ng ginang. Nonsense, Rafael. Angela, join us. Pagpipilit ng Lola Elena ni Rafael. No, hindi pa ako handang humarap sa kanila. Ngunit maging si Rafael ay hindi nakatanggi sa lola niya. I'll call your dad. Paalam ng mami ni Rafael at kinuha ang cellphone sa bag. Makahulugan kong tiningnan si Rafael. Tila maging siya ay nababahala. Ngunit wala siyang magawa. Gusto kong mahilo sa bilis sa mga pangyayari. Namalayan ko na lang na nasa isang mamahaling restaurant kami at hinihintay na dumating ang daddy at lolo ni Rafael. Pinagmasdan ko ang dalawang babaeng kaharap. Ang mami ni Rafael ay napakapino kong kumilos. She is the epitome of elegance. Even the way she carries her bag exudes sophistication. Ang lola naman niya ay likas na masiyahin. In spite of her age, she retains some of her youthful radiance. Oh, andyan na sila. Paalam sa amin ng mami ni Rafael at bahagyang kumaway sa mga dumating. Para namang tumalo ng puso ko sa narinig. Nilingon ko ang itinuro ng mami ni Rafael at namataan ko ang dalawang lalaki na papalapit sa amin. Sa likod nila ay 3 pang lalaki na pawang mga naka-business suit din pero hindi sila kasamang lumapit sa table namin. Dumako ang mga mata ko sa lolo ni Rafael na siyang punong dahilan kung bakit ako inaalok na lalaki ng kasunduang ito. Rafael, apo, hindi ko akalain na magkikita tayo ngayon. What a coincidence. Masayang bungad ng matanda. Lolo, how are you? Tipid din na bati ni Rafael. Wag mo na akong tanungin. Okay naman ako palagi. Galing kami sa groundbreaking ceremony ng Techno Club na ipapatayo lang dito malapit. Ikaw, kumusta ka na? Madalang kitang makita nitong mga nakaraang araw. Mahabang litanya nito. Ang totoo ay namamawis na ang mga kamay ko sa nerbiyos. Narito ako ngayon at kaharap ang isa sa pinakamayamang tao sa bansa, si Don Miguel, ang lolo ni Rafael. Kung pwede lang umalis nang walang paalam ay ginawa ko na. Pero sigurado akong hindi ako mapapatawad ni Rafael kapag ginawa ko iyon. Sinulyapan ko ang daddy ni Rafael. Nakangiti siyang nakamasid sa amin. Pero di maikakaila ang pagtataka niya pagkakita sa akin. I am so intense to the point na nasusuka na ako. Meet my Lolo Miguel and my dad. Pakilala ni Rafael sa mga dumating. Magandang araw po. Nagawa kong sabihin na nanginginig ang boses. Sino naman ang magandang dalagang to? Magiliw na tanong ng lolo ni Rafael. Lolo, plano ko sanang ipakalala sa inyo sa ibang araw. Kaso nakita naman kami ni Lola, kaya bakit ko pa papatagalin? Meet Angela, my fiancé. Napasinghap ang mami at lola ni Rafael sa narinig. Ako naman ay gustong lumubog sa kinauupuan. Ang mga mata ni Don Miguel ay natuon sa akin at tinitigan ako. Animoy sinusukat ang katotohanan sa mga sinabi ni Rafael. Maya-maya ay ngumiti siya. Congratulations! Yan ang matagal ko nang hinihiling na mangyari. Bulalas nito. Napansin ko naman ang makahulugang tinginan ng daddy at mami ni Rafael. Nang makita nilang nakatingin ako sa kanila, ay agad naman silang ngumiti sa akin. Sinasabi ko na nga ba at tama ang kutob ko. Pagkakita ko pa lang sa inyo kanina sa store na magkahawak kamay ay alam ko na. Mukhang in love kayo sa isa't isa.
Masayang komento ng lola ni Rafael. Ano sa tingin mo, Rafi? Magpapakasal na pala itong panganay mo. Baling ni Don Miguel sa anak. Honestly, we were shocked dahil walang nabanggit si Rafael na may girlfriend pala siya. Simula nito, sumulya pa ito sa anak pero hindi naman natinag si Rafael. But still, ano pa ba ang magagawa namin kung desidido na kayo magpakasal? Congratulations! Right, hindi ko alam na magiging engagement party pala ang dinner na to. Well, anyway, I hope we can get to know each other more, Angela. Sigunda naman ang mami ni Rafael habang nakatingin sa akin. Bago pa man ako nakasagot, ay nagtanong na si Don Miguel. Ano nga ulit ang apelyido mo, iha? Santos po, kinakabahang sagot ko. Oh, apo ka ba ni Wilfred, the one who engaged in mining and exploration? I heard that they began a new exploration in another country. Napakagaling ng taong yon, nagawa niyang palaguin ang kumpanya niya na walang kahirap-hirap. Shit, heto na ang mga tanong nila. Hindi ako apo ng sinasabi niyang Wilfred kung sino man iyon. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Sorry po, hindi po ako related sa sinabi niyong Wilfred. Naiilang na sagot ko. Ganoon ba, iha? I'm sorry for making assumption. Teka, paano nga ba kayo nagkakilala itong apo ko? Sa conference po, doon po kami nakita ni Rafael. Iyon ang natatandaan ko na dapat kong isagot kapag tinanong kami kung saan kami nagkakilala. Nasisiyahan namang napangiti ang mga kaharap namin. Are you also running a business? Tanong din ng mami ni Rafael. Hindi ko alam ang sasabihin. Natural ay ini-expect nila na tulad nila ay galing din ako sa mayamang pamilya. Hindi ko na maalaman kung sino ang sasagutin ko sa dami ng tanong nila. Mahirap pala talagang magsinungaling. Sigurado akong hindi ko mapapanindigan kung sasabihin ko sa kanilang isa din akong mayaman. Kasinungalingan na ang palabas naming relasyon ni Rafael. Siguro naman ay hindi ko na dapat pang dagdagan iyon. Nang hindi na ako makasagot ay saka nagsalita si Rafael. Ma'am, Lolo, baka naman iwan ako nitong si Angela sa daming yung tanong. Isa lang po akong simpleng babae. Hindi po ako nanggaling sa mayamang pamilya tulad ng inaasahan nyo. Lakas loob na amin ko. Bigla ay natahimik silang lahat. Iniwasan ko namang tingnan si Rafael sa takot na baka galit siya. Simple lang pong pamumuhay sa probinsya ang pamilya ko at isang hamak na empleyado lang po ako. Bahala na kung hindi nila ako matanggap. Wala na rin namang saysay kung magsisinungaling ako sa pagkatao ko. Tutal, pareho naman kami ni Rafael na hindi handang humarap sa pamilya niya ngayon. Wala pa ring nagsasalita sa kanila. Ang lolo at lola ni Rafael ay nakamasid sa akin habang ang mami naman niya ay nakatiim ang labing sumulyap sa asawa. As usual ay seryoso pa rin ang daddy ni Rafael. Sinulyapan ko si Rafael sa tabi ko. Inaasahan ko nang galit siya sa akin ngayon. Sakto naman na lumapit sa amin ng waiter na may dalang serving trolley. Inilapag niya sa tapat ko ang pagkain at parang bumaliktad ang sikmura ko sa amoy niyon. Mabilis kong itinakip ang kamay ko sa bibig para pigilan ang pagduwak. Nanlalaki naman ang mga matang napatingin sa akin ang Lola Elena ni Rafael. Excuse me po, I'll just go to the restroom. Iyon lang at patakbo na ako nagtungo sa restroom. Iniwan ko ang mga kasamahan ko sa table na nagtataka. Pawis na pawis ako sa pagsusuka sa CR. Ngunit ang isip ko ay nakatuon pa rin sa mga sinabi ko sa pamilya ni Rafael. Matanggap kaya nila ako? Nakakahiya kay Rafael. Effortless na nagustuhan siya ng pamilya ko. Ano na kaya ang mangyayari sa kasunduan namin kapag tumutol sa akin ang pamilya niya? Nang kumalma na ang tiyan ko, ay saka ako nagdesisyon lumabas ng restroom. Hindi ko inaasahan na naroon si Rafael sa labas at naghihintay sa akin. Taliwa sa inaasahan ko. Wala ang galit sa kanyang mga mata. Nagulat pa ako nang iabot niya sa akin ang panyo niya. Nag-aalangan na tinanggap ko iyon at ipinunas sa noo ko na may mga butol ng pawis dahil sa pagsusuka. Sorry, nakatungo at mahinang usal ko. For what? Tanong niya. Noon ko siya tiningnan at may nabasa ako sa mata niya na hindi ko matukoy.
Naroon din ang pag-aalala niya. Are you okay now? Okay na ako. Nahihiya ako sa'yo. Hindi ko pa kasi nababasa yung binigay mo sa akin, kaya inamin ko na ang pagkatao ko. Paano kung hindi nila ako magustuhan? Angela, iha. Nabosesan ko ang Lola Elena ni Rafael na sumunod na pala sa amin. Nag-aalalang nilapitan niya ako. Are you okay? Kanina ka pa naming hinihintay. The food is ready. Ang mga mata niya ay mataman kong pinagmasdan. Okay lang po ako. Hindi ko magawang salubungin ang tingin niya. Lola, Angela is not feeling well. Baka umuwi na kami. Nonsense, Rafael. Putol niya sa apo pagkatapos ay hinawakan ng dalawa kong kamay. Pinakatitigan niya ako, saka nagtanong. Tell me, iha, are you pregnant? What? Paano niya nahulaan? Napalunok ako ng laway. Hindi ako nilubayan ng mga mata niya at pakiramdam ko kapag nagsinungaling ako ay mabilis niyang malalaman. Yes po. Kay lakas ng tibok ng dibdib ko habang hinihintay ang magiging reaksyon niya. Sa pagkagulat ko ay napapalakpak pa siya sa tuwa. Thanks God. Sinabi ko na nga ba tama ako? Halika iha, let's tell them the good news. Huwag kang matakot. I'm sure, matutuwa sila. Sinulyapan ko si Rafael na marahang napailing sa lola niya. You, rascal, halika nga dito at harapin mo kami ng lolo Miguel mo. Kailan mo babalak sabihin sa amin? Baling din sa kanya ng matanda at inakay ako pabalik sa table namin. Miguel, matutuwa ka sa balita nila sa'yo. Meron pa ulit? Natatawang tanong naman ng matanda. Come on, Angela, Rafael, tell them. Hinawakan ni Rafael ang nalalamig kong mga kamay. Bahagya siyang ngumiti sa akin, saka hinarap ang pamilya. Actually, Angela is pregnant. Napanganga ang mami niya at nabitawan pa ang kutsara na hawak. Ang daddy naman niya ay kunot noong tiningnan kami. Ang pinakamasaya sa lahat ay ang lolo Miguel niya. Magiging lolo ka na, Rafi. Bulalas ng matanda at umalingaw-ngaw ang malakas siyang tawa sa kabuuan ng dining area. Dahang-dahang tumayo ang mami ni Rafael at naglakad palapit sa akin. Hinawakan niya ako sa balikat at nagtama ang aming mga mata. Ang inaasahan ko ay magagalit siya, pero bagkus ay nasisiyahan siyang ngumiti sa akin. Congratulations, iha. Oh, Rafael, you are serious after all? What makes you think I'm not being serious, ma'am? Tanong naman ni Rafael. Mukhang nalimutan yata nila ang sinabi kong nagmula lang ako sa simpleng pamilya dahil maging ang daddy niya ay lumapit na sa akin at binati rin ako. My God, hindi halatang buntis ka, lalo na kanina sa suot mong dress. Ilang buwan na ba ang tiyan mo? Excited na tanong ng mami niya. Pa 3 months pa po, tita. Nahihiyang sagot ko. Hindi ako makapaniwala dahil nalaman nilang buntis ako ay tila nagbago ang ihip ng hangin. Oh my, Rafi, 6 months na lang at lalabas na ang apo natin. Bulalas niya. Tipid na ngumiti lang ang daddy ni Rafael sa amin. Siya nga pala, Rafael, kailan niyo balak magpakasal? Nakipag-usap ka na ba sa mga magulang ni Angela? Tanong ni Don Miguel. About that law, hindi pa. Ano? Hindi mo pa nasasabi sa pamilya niya? Dumadagundong ang boses nito. Miguel, relax. Naririnig tayo ng marami. Saway naman ang asawa niya. How dare you, Rafael? Nauna mo pang sabihin sa amin bago sa pamilya ni Angela? Where is your delikadesa? Nakakahiya sa kanila. San nga ba ang sinasabi mong probinsya, iha? Mukhang hindi maganda ang tinatakbo ng usapan namin. Sa Quezon po. Okay lang naman po. Balak po namin ni Rafael na magpaalam sa kanila. No, hindi yun okay. May lakas ng loob itong apo ko na buntisin ka pagkatapos ay hindi maharap ang magulang mo. This Saturday, babiyahe tayo sa Quezon at magpapaalam ng maayos. Napanganga ako sa narinig. Diyos ko, ano kayang sasabihin ni nanay? Masyado ka naman yata nagmamadali, Papa. Saway ng daddy ni Rafael. Bakit? Hahayaan niyo bang umabot ng ilang buwan ang tiyan niya bago niyo ipakasal?
Pagtapak niya ng 4 na buwan, halata na yan. By the way, nakapagpa-ultrasound ka na ba, Iha? Sino ang OB-GYN mo? Tanong ng mami ni Rafael na halatang excited sa magiging apo. Yes po, tita. Si Doktora Si po ang kinuha ni Rafael. Kinuha ko sa bag ang result ng ultrasound na palagi kong dala at inabot sa ginang. Panabay naman na napasinghap ito at ang Lola Elena ng pagmasdan iyon. Look at that cute little Rafael. Masayang bulalas ng mga ito. Kung paano nila nalaman na lalaki iyon ay hindi ko na alam. Angela, Iha, is it possible for us to meet your parents on Saturday? Ulit naman ni Don Miguel. Sinulyapan ko si Rafael na bahagya namang tumango kaya napipilitang sumang-ayon na rin ako. Napailing naman ang daddy niya na parang hindi sang-ayon sa mga nangyayari. O siya, make sure that you are available on Saturday, Rafi and Donna. Yes, Dad. Sang-ayon naman ang dalawa. Angela, Iha, you should tell to your parents that we're coming to discuss your wedding. Ani ng daddy ni Rafael. Yes po, sagot ko at ang totoo ay hindi ko magawang lunukin ang pagkain dahil sa sobrang kaba. Kung ano-anong eksena na ang pumapasok sa isipan ko sa gagawing bigla ang pakikipag-usap ng pamilya ni Rafael sa pamilya ko. Ngayon pa lang ay iniisip ko na kung papaano kakausapin si nanay. Ano ba itong pinasok ko? I was overwhelmed by the outpouring support from Rafael's family when they found out I was pregnant. Ang tanging ikinababahala ko na lang ay ang daddy niya na hindi ko alam kung ano ang iniisip. Bagamat nakangiti ay nahuhuli ko ang kakaibang mga tingin niya sa amin ni Rafael. Pagkatapos kumain ng hapunan ay tumayo siya at hindi ko na malayan kung saan nagtungo. Nagpatuloy kami sa pagkukwentuhan nang tumunog ang cellphone ni Rafael. Excuse me, I need to answer this call. Paalam niya bago tumayo at naglakad palayo sa amin habang hawak ang cellphone. Base sa narinig kong pakikipag-usap niya sa kabilang linya, ay nahulaan kong si Rose iyon. My son is always busy. I sincerely hope that you'll be fine with it. Magiging kahati mo sa oras ng negosyo. Baling sa akin ang mami niya habang sinusundan ng tingin ang anak na papalayo. Okay lang naman po sa akin. Naiintindihan ko po. Tipid na sagot ko. Patient Angela. It's going to take a lot of patience on your part. There are times when he can be downright stubborn. If you don't mind, gaano ba kayo katagal na magkasintahan? Mahigit 1 taon na po. Nahihiyang sagot ko. That is a very short period of time, Iha. Bakas ang pagkabahala sa kanyang mga mata. Pero hindi ko sinabing huwag kang magpakasal. Sana lang kung makilala pa niyo na mabuti ang isa't isa, hindi mo siya basta susukuan. I'm counting on you. I want only what's best for my son. Mabilis na dugtong niya. Opo, gagawin ko po ang lahat para intindihin siya. Right, lalo na at magkakaanak na kayo, malaking adjustment ang pagkakaroon ng baby. Nagpatuloy kami sa kwentuhan nang may grupo ng mga kababaihan na dumating at bumati sa amin. Sa tingin ko ay mga kaibigan sila ng pamilya ni Rafael. Naagaw nila ang atensyon ng mami at lola ni Rafael. Dahil doon ay ako at ang lolo Miguel lang niya ang naiwan sa mesa. Angela, from now on, tawagin mo na rin akong Lolo Miguel. Huwag kang mahihiya sa amin ng Lola Elena mo dahil para sa amin, isa ka na rin kapamilya. Magiliw na sabi niya. Okay po, Lolo. Hiyang-hiya na sagot ko. Sino bang mag-aakala na tatawagin kong Lolo ang isang tulad niya? Napangiti naman siya sa akin. Naalala ko tuloy sa iyo ang apo kong si Krista. Napakadalang umuwi dito at nawili na sa ibang bansa. Pero hindi mo katulad ay napakadaldal ng batang iyon. Gusto kong itanong kung sino ba si Krista. Kaso, baka makahalata siya kung bakit hindi ko kilala ang babae. You know, Iha, we came from a simple family. Kaya huwag kang mahihiya sa amin. Napakahirap ng panahon noon. Nagkataon lang na nakauna kami sa negosyo. Kaya kami nakakapamuhay ng komportable ngayon. Pero ang pinakamahirap na parte ay ang pagpapalago noon. Si Rafi,
Malaki ang hirap niya noon nang simulan ko silang turuan na magnegosyo. Silang dalawa ng kapatid niyang si Maricel. Napatango ako. Salamat po. Kahit galing ako sa isang simpleng pamilya, tanggap niyo po ako. Mabuti naman at walang kaso sa kanila kung hindi ako tagapagmana o galing sa mayamang pamilya. Base sa mga kilos ni Don Miguel ay likas sa kanya ang pagiging masiyahin. Iniisip ko tuloy kung bakit siya gumawa ng kondisyon na aalisin kay Rafael ang negosyong pinaghirapan nito kung hindi siya magkakapamilya. Mukhang wala sa karakter niya ang pagiging malupit. Hindi ako naghahanap ng babae na makakapagpayaman sa amin. Hindi naman namin kailangan yon. Mas gusto ko ay ang babae na magmamahal kay Rafael ng totoo at mamahalin din ang apo ko. Habang sinasabi iyon, ay titig na titig siya sa akin at para namang tinatambol ang dibdib ko sa kaba. Kinakabahang ngumiti lang ako. Sana naman ay hindi siya makahalata sa amin ni Rafael. Paano kung dumating ang panahon na maghiwalay kami ng apo niya? I know it will break his heart at ngayon pa lang ay nilalamon ako ng matinding guilt. Excuse me po, Lo. Pupunta po muna ako sa restroom. Paalam ko. Okay, Iha. Ganyan talaga ang nabubuntis. Tumatawang sagot naman ito. Humakbang na ako patungo sa restroom. May nadaanan akong bukas sa pintuan at may ilang hakbang ng hagdan na patungo sa isang open space na may maliit na fountain at bench. Akbang lalampas na ako pero hindi sinasadyang narinig ko ang pamilyar na boses na tila galit. What do you think you're doing, Rafael? Sa tingin mo ba, hindi ko alam kung anong pinaplano mo? Mahina pero galit na tanong ng Daddy Rafi ni Rafael. Biglang natigilan ang mga paa ko sa paghakbang. Bahagya akong sumilip. Naroon si Rafael at ang parents niya. Ngunit hindi nila ako nakita. Kailan pa sila nagpunta dito? Hindi ko namalayan na nagtungo din dito ang mami ni Rafael. Dad, I don't understand. That's bullshit. Ni hindi mo siya nagawang ipakilala sa amin pagkatapos ihaharap mo sa amin at ngayon, sasabihin mong magpapakasal kayo? So what do you want me to do now? Inis na tanong ni Rafael. Nakipaglaban siya ng tinginan sa ama. Kinakabahan ako, pero hindi ko naman magawang umalis. Tapatin mo ako. Totoo bang buntis siya? Dad, did you really think I will fabricate stories para mapaniwala si Lolo? Yes, kilala kita at alam kong gagawin mo ang lahat para sa sarili mong interes. In that case, I'm sorry to disappoint you, Dad, but she really pregnant with my child. Rafi, Rafael, tama na. Baka may makarinig sa inyo nakakahiya. Awat ng mami ni Rafael sa dalawa. Gusto kong mapahiya dahil nagdududa pa rin pala sa amin ang daddy ni Rafael. Mukhang sa lahat ng kaharap namin, siya ang hindi namin basta-basta maloloko. What are you doing, Rafael? Natatakot ka? Are you threatened? Dahil ba ayaw mong mawala sa iyo ang milenya, kaya ka gumagawa ng mga ganyang kalokohan? Rafi, why can't you trust your son? Bakasang ka ba sa boses ng mami ni Rafael? Huwag ko lang malalaman na dahil sa milenya, kaya binuntis at inaya mo magpakasal ng babaeng yon, Rafael. You should never mess with people's emotion. That is not how I raise you. Nang mahulaan kong papalapit na sa pwesto ko ang daddy ni Rafael, ay mabilis akong tumalikod at naglakad pabalik sa lamesa. Gulong-gulo ang isip ko dahil sa narinig. Hindi pa man ako ganap na nakakaupo, ay naramdaman ko ang pagdating nila. Pilit akong ngumiti kay Rafael na maupo siya sa tabi ko. Kahit ang totoo, ay naiilang ako. Nakakunot naman ang noo niya at tila nag-iisip. Nagkwentuhan pa sila ni Don Miguel at ang daddy ni Rafael, habang ako naman ay tahimik lang na nakikinig. Pilit akong umaktong normal. Kahit pa ang totoo, ay nababahala ako sa mga mata ng daddy ni Rafael na palaging nakatuon sa akin. Nang sa wakas ay nagpasya na ang lahat na umuwi, ay sakalang ako nakahinga ng maluwag. Agad akong inalalayan ni Rafael sa pagtayo at hindi na umangal. Para akong napagod. Nakakapagod pala ang magpanggap. Hindi ko alam kung kailan ba matatapos ito o hanggang kailan pa ako tatagal na magsinungaling. Akala ko noon ay madali lang ang gagawin namin, pero ngayon ko napatunayan ang bigat ng pinasok ko. Ready?
Tanong sa akin ni Rafael. Humugot muna ako ng malalim na hininga bago tumango. Nandito na kami sa tapat ng bahay namin sa probinsya. Ramdam ko ang mga nagtatakang tinginan ng mga tao sa 3 sasakyan na pumarada sa tapat ng bahay namin. Sa isa pang sasakyan, nakasakay doon si Don Miguel at magulang ni Rafael. Samantalang sa isa pa ay ang mga assistant at security nila. Hindi maiwasan na makaagaw iyon ng atensyon sa mga kapitbahay namin. Nagumpukan sila at curious na sinisilip kung sino ang lula ng sasakyan. Namataan ko pa si Ate Gina na nasa bakuran nila at nagwawalis. Magkalapit lang ang bahay namin kaya napakunot din ang noo niya pagkakita sa mga sasakyan. Nang bumaba ako at si Rafael sa sasakyan ay nabitawan niya ang walis na hawak sa pagkagulat. Angela? Ining? Nagtatakang tanong niya. Nagpalipat-lipat ang mga mata niya sa akin at kay Rafael. Tia, magandang araw po. Bati ko. Hindi ko malaman kung magmamano ba ako sa kanya o hindi dahil sa naging trato niya sa akin nung nakaraan na nasa hospital si nanay. Ayaw ko namang mapahiya sa harap ni Rafael kapag bigla siyang may sabihin na kung ano tungkol sa nakaraan ko. Bunso, andyan na pala kayo. Pasok kayo sa loob. Masayang salubong sa amin ni Ate Vicky. Ipinagpaalam ko kina nanay na darating kami. Pero hindi ko pa sa kanya sinabi ang dahilan. Bumaba ng sasakyan ang lolo at lola ni Rafael, pati na rin ang mga magulang niya. At noon na lang tuluyang natulala si Tia Gina. Saka naman lumabas si nanay at tatay buhat sa bahay namin. Napansin kong bihis na bihis din sila at maging sila ay nagulat nang makita ang aming mga kasama. Magandang araw sa inyo. Bati ni Don Miguel sa kanila. Magandang araw din po naman, sagot naman ni tatay na bakas pa rin ang pagkagulat. Pasok po kayo, aya ni nanay sa amin. Pagdating namin sa loob ng bahay ay kaagad naghain sila na makakain. Naiwan naman sa labas ang mga security na kasama namin. Nalalamig na ang mga kamay ko sa kaba dahil panay ang sulyap sa akin ni nanay. Hindi niya siguro inaasahan na kasama ko ang pamilya ni Rafael. Naramdaman ko na lang ang mga kamay ni Rafael na inabot ang kamay ko. Pinagsalikop niya ang kamay namin. Bigla namang nagbago ang tibok ng puso ko. Sinulyapan ko siya, pero hindi naman siya sa akin nakatingin. Ano po bang pag-uusapan natin? Nakangiting tanong sa akin ni nanay nang maupo siya sa sofa na katapat namin. Alam kong ninenerbyo siya dahil sa pinagkikiskis niya ang kanyang palad. Ang daddy ni Rafael ang naunang magsalita. Pasensya na po kayo sa biglaan naming pagpunta dito. It's just that our children have something to tell you. Tumingin siya sa amin kung kaya natuon din sa amin ang atensyon ni nanay at tatay. Nagtatanong ang mga mata nila sa akin habang bahagya namang tumango si Ate Vicky. Sa kanilang tatlo ay si Ate Vicky lang ang nakakaalam na buntis ako. Ipagpapaalam ko po sana sa inyo si Angela. Plano na po kasi namin ni Angela na magpakasal. Si Rafael ang nagsalita. Dumako ang tingin ni nanay sa singsing na suot ko. Pagkatapos ay tinitigan niya ako. Ganun ba? Bakit parang biglaan naman yata? Tanong niya habang sa akin pa rin nakatingin. Akmang magsasalita si Rafael pero inunahan ko na sila. Nay, Tay, pasensya na po. Aaminin ko na po sa inyo. Hindi ko lang po masabi nung huling yung bisita sa akin. Pero buntis po ako. Hindi ko maiwasang gumagaralgal ang boses ko. Nabasa ko ang pagguhit ng sakit sa mata ni nanay at tatay. Pagkatapos ay mariin silang napapikit. Napatungo naman ang mga magulang ni Rafael. Nay, sorry po. Naiiyak na ulit ko. Naramdaman kong humigpit ang pagkakahawak ni Rafael sa mga kamay ko. Ilang saglit na, hindi nagsalita si nanay at tatay. Tila nag-iisip pa sila ng sasabihin. Ano pa bang magagawa ko? Nandiyan na yan. Si nanay ang unang nagsalita. Bahagya pa niyang pinunasan ang luha sa mga mata. That's why we are here. Gusto naming formal na hingin ang kamay ng anak ninyo and also to show you na hindi namin pababayaan ang anak nyo.
Makakaasa ka na aalagaan namin siya. Ang mami ni Rafael ang nagsalita habang nakatingin din sa akin. Biglang sumungaw si Tia Gina at ang asawa niya sa sala namin, kaya natigil ang usapan. Nagpalit na rin siya ng damit at halatang bagong ligo dahil tumutulo pa ang kanyang buhok. Magandang araw po sa inyo, tiya ho ako nitong si Angela. Singit naman niya sa usapan. Magandang araw din po naman, ganting bati ng mga magulang ni Rafael. Ano ho bang meron dito? Tanong niya. Ate, magpapakasal na raw tong si Angela. Sagot ni nanay. Oh, ay di mabuti naman. Hindi na rin naman bata yung anak mo. Payagan mo na. Mabuti nga at gustong pakasalan. Makahulugang sagot ni tiya. Napatungo ako dahil doon. Sana naman ay wala siyang ibang sabihin sa harapan ng pamilya ni Rafael na ikakasira ko. Kung pwede ko lang siyang itaboy ay ginawa ko na. Hindi naman sa tumututol kami anak. Pero sigurado ka ba sa desisyon mo? Tanong ni tatay. Opo tay. Lakas loob na sagot ko. Iniwasan kong tingnan si Rafael. Naramdam kong nakamasid sa akin. Ikaw naman Rafael, maipapangako mo bang hindi mo sasaktan ang anak namin? Baling naman ni tatay kay Rafael. Napansin kong tiningnan ng daddy niya si Rafael. Wari sinusukat ang katotohanan sa magiging sagot ng anak. Opo, aalagaan ko po si Angela. Pangako po, sagot ni Rafael. Kung gayon, iyon ang gusto ninyo, sino ba naman kami para tumutol pa? Nasa tamang edad naman kayo. Isa pa, ay may laman na pala ang tiyan nitong anak ko. Sagot ni nanay. Matamis namang ngumiti si Don Miguel sa narinig. Ito settle din, pumapayag na mga magulang mo iha na makasal kayo nitong apo ko. Buntis ka pala Angela, ining. Biglang tanong ni Tia Gina. Nahihiyang tumangulang ako, kahit ayaw ko sanang malaman niya agad. Nako, ay kailangan nga makasal kayo sa lalong madaling panahon. Hindi ba Amelia? Oo ate, dapat talagang makasal sila agad. Sang-ayon ni nanay. Iyon nga rin po ang isang pinunta namin dito. Gusto po naming mapag-usapan ang gaganaping kasal. Sangat naman ni Rafael. Iyon naman pala, san pala ninyo balak magpakasal? Angela, maganda sana ay kung dito na lang sa simbahan natin, tapos magbabalag na lang tayo dyan. Excited na suggestion ni Tia. Halata namang nagulat ang pamilya ni Rafael sa narinig. Tia, gusto po namin ni Rafael ay simpleng kasal lang. Sagot ko. Simple? Abay anong simple ang tinutukoy mo? Huwag mong sabihin sa Maynila ka magpapakasal. Ang daming kaibigan ng nanay mo dito. Isa pa, dito ka kumpil. Oo nga naman ining, nandito ang mga kaibigan namin. Segunda pa ng asawa niya. Nakakapiko ng mag-asawang ito. Palagi na lang silang nakikialam sa amin. It's okay Angela, kung saan mo gustong ikasal. Baling sa akin ni Rafael. Okay lang na dito tayo magpakasal? Tanong ko at nilingon ko din ang pamilya niya. No problem iha, ikaw at ang mga magulang mo ang masusunod. Mabilis sa sagot ni Don Miguel. Tulad ng gusto ni nanay, dito na lang. Pero gusto ko po sana isa reception hall na lang. Ayaw mo dito sa bahay? Madami namang tumutulong dyan para magluto. Ayaw ko po tiya. Mabilis sa sagot ko. Alam kong hindi sanay si Rafael sa ganong klase ng kasalan. Isa pa, ay ayaw ko nang mang-abala pa sa kanila. Kaya hanggat maaari ay simple na lang sana ang selebrasyon. Hindi nakatakas sa mga mata ko ang bahagyang pag-irap sa akin ni Tia, kaya nagsalita na si nanay. Ate Gina, hayaan na natin silang magdesisyon dahil sila naman ang kakasalin. Kung ano ang gusto nilang dalawa, yun ang susundin natin. Isa pa, ay mapapagod lang tayo pare-pareho sa gusto mo. Iyon kasi ang ating nakasanayan. Sigurado ako na hindi pupunta ang mga kamag-anak natin kung mukhang pangmayaman ang kasalan. Alam mo namang simpleng pamilya lang tayo. Nakairap na paliwanag ni Tia Gina. We can arrange another celebration here if you want. Suggestion ni Rafael. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya, pero bahagya lang siyang ngumiti sa akin. Mabuti pa nga, maigi pa itong mapapangasawa mo Angela at naiintindihan ako. Nabuhayang sagot ni Ate Gina. Napipiko na ako, pero hindi na lang ako nagpahalata.
May mga inihandang pagkain sina nanay at masaya namin iyong pinagsaluhan. Pinag-usapan na rin ang magiging kasal namin. Kahit papaano ay nawala na ang tensyon kanina. Naabutan ko si nanay sa kusina na busy sa pag-aayos sa mga pagkain kaya sinamantala ko iyon. Nay, nilingon niya ako at tipid siyang ngumiti. Nay, hindi ka ba galit? Dumako ang tingin niya sa akin tiyan. Gustuhin ko mang magalit hindi ko na magawa. Lalo pa at handa naman si Rafael na panindigan ka. Mas lalo naman ikaw, mapapasama kung hindi kayo magpapakasal. Nay, sorry po kung palagi ko kayong nadidisappoint. Tinitigan muna niya ako saka nagsalita. Bakit may pakiramdam ako anak na masyado mong minamadali ang lahat? Hindi ko magawang sagutin ang tanong niya. Pero kung sa tingin mo ay ito ang makakabuti at magpapasaya sa iyo, ay hahayaan kita. Sana lang anak ay alam mo ang pinapasok mo. Ayaw kong masaktan ka sa huli, lalo na at hindi natin si Rafael kauri. Mayaman sila at mahirap lang tayo. Dahil wala akong maisagot kay nanay, kaya niyakap ko na lang siya. Gumanti siya ng yakap at banaya din niyang hinaplos ang likod ko. Umagos ang luha ko, hindi dahil sa saya, kundi dahil nasasaktan ako para sa kanila. Balang araw ay maghihiwalay kami ni Rafael. Alam kong lubos din silang masasaktan para sa akin kapag dumating ang araw na iyon. Sa huli ay naging maayos ang pag-uusap ng pamilya namin para sa gaganaping kasal namin ni Rafael. Bago pa man kami makaalis sa amin, ay alam na yata ng halos lahat ng kapitbahay ang tungkol sa nalalapit kong kasal. Sino nga ba naman ang mag-aakala na ang pinag-uusapan ng karamihan na kabit ay biglang magpapakasal ngayon sa binata at mayamang tulad ni Rafael? Sige po, Nay, Tay, aalis na po kami. Paalam ko sa mga magulang ko. Mag-iingat ka palagi anak, lalo na at buntis ka pala. Mag-iingat ka sa pagbiyahe mo sa trabaho. Paalala naman ni Tatay. Opo, Tay, salamat po. Aalis na kami, mga isang araw ay kayo naman ang bumisita sa amin para mas matagal ang ating kwentuhan. Masayang paalam ni Don Miguel. Hayaan niyo po at mga minsan ay bibisita kami. Sagot naman ni Nanay. Aalis na po kami. Salamat po. Paalam din ni Rafael sa kanila. Napapagod na napabuntong hininga ako pagkaupo ko sa sasakyan. Nagtatakang napatingin naman siya sa akin. Anong problema? Pasensya ka na sa family ko ha. Lalo na kay Tia. Sambit ko. Bahagya lang siyang tumawa. It's okay. Don't worry about it. Nakakahiya din kasi sa family mo. Ang daming demand nila Tia. Sagot ko pa rin. Hindi ba iyon naman talaga kaya kami nagpunta sa inyo? Para makausap ang pamilya mo ng formal at alamin kung ano man ang hilingin nila para sa kasal. Natawa ako. Para namang tunay na tunay yung kasal natin. Napansin kong bigla siyang natahimik. I'm sorry. Guilty lang kasi ako. Niloloko natin ang pamilya natin. Kung naiba lang siguro ang sitwasyon natin. Mahinang-mahina ang pagkakasambit niya noon. Nilingon ko siya, pero hindi siya nakatingin sa akin. Diretso lang siyang nakamasid sa kalsadang binabagtas ng sasakyan. Anong sabi mo? Tanong ko dahil hindi na niya dinugsungan ang sinasabi. Nothing, maiksing sagot niya. Matulog ka muna dahil mahaba pa ang biyahe natin. Okay, sige. Sagot ko na lang. Itinuon ko ang mga mata sa labas. Binabalikan ko sa isipan ang mga nangyari sa akin itong mga nakaraang buwan. Parang kailan lang, masaya pa kami ni Oliver. Paanong sa isang iglap ay nandito ako at nakatakdang ikasal sa ibang lalaki. Hindi ko maiwasang makadama ng lungkot. Pakiramdam ko na wala na ako ng kontrol sa sarili kong buhay. Mahihinang tapik sa pisngi ang nagpagising sa akin. Namulatan ko agad ang poging mukha ni Rafael. Nakatulog pala ako sa biyahe. Sumulyap ako sa labas ng sasakyan. Saka ko lang na-realize ang oras dahil madilim na ang paligid. Babangon na ako nang mapansin ko ang pwesto namin. Nakasandal na pala ako sa dibdib niya. Teka, paano ako nakapunta sa ganitong pwesto? Sorry, nakatulog pala ako. Nagkakandautal na paliwanag ko.
Agad akong umayos ng upo at inaayos ang buhok na nagulo na. Nakakahiya. Bakit ba naman sa kanya ko pa napiling humilig? Ano kaya ang hitsura ko kanina habang natutulog? Nandito na tayo sa tapat ng apartment mo. Baliwala namang sagot niya. Anong oras na ba? Kuwan ay tanong ko. Ang totoo ay naiilang ako sa kanya dahil baka mukha na akong bruha sa gulo ng buhok ko. It's past 8 in the evening already. Gusto mo ba munang kumain? Pagkadinig ko ng salitang pagkain ay para namang biglang kumulo ang tiyan ko. Napapansin ko nitong manakarang araw ay nawawala na ang madalas kong pagsusuka at pagkahilo. Unti-unti ay bumabalik na ang gana ko sa pagkain. Gusto mo ngang kumain? Tumatawang sambit niya pagkakita sa reaksyon ko. Sa nagugutom ako sagot ko. Wala bang malapit na kainan dito? Meron. Mag-park na lang muna kayo dyan at lakarin na lang natin. Agad naman sila ring tumalima at nag-park sa isang tabi. Sigurado ka? Maglalakad lang tayo? Tanong niya at nagpalingalinga sa paligid. Oo, bakit? Gusto mo bang gapangin natin? Nakangising sagot ko. Not funny, Angela. Seryosong sagot niya. Tumawa lang ako at nauna nang bumaba ng sasakyan at naglakad habang nakasunod lang siya sa akin. Mag-isa ka lang naglalakad dito sa gabi? Oo naman, safe naman dito, sagot ko. Madami na kami noong nakakasabay na mga galing siguro sa trabaho at pauwi sa bahay. Ang ilan ay may bitbit pang mga grocery. Lahat ay busy at ni isa man ay walang nakakakilala kay Rafael. Ilang kanto pa at narating na namin ang cafe kung saan ako madalas mag-take out ng pagkain kapag tinatamad ako magluto. Maliit lang iyon pero maganda at komportable sa loob. Kadalasan ay nagte-take out ako pero dahil kasama ko si Rafael kaya dito na lang kami kakain. Anong gusto mong kainin? Nagkibit balikat siya. Anong recommended mo? Buffalo wings ang masarap dito. May waffles din, pasta, pizza at saka coffee. Kaso, bawal daw sabi ni Doxy. Nagtaas siya ng kilay. Kaya mong ubusin lahat yon? Bakit? Dalawa naman kaming kakain Katwiran ko. Napaawang ang bibig niya pero mabilis ding itinikom iyon. Tulad ng mga nakaraan ay hindi na siya nagkomento. Iniisip ko kung naniniwala na ba siyang kanya ang dinadala ko. Pero kahit ano pa man ang paniwala niya ay kailangan niya itong tanggapin. Kasalanan mo. Mahinang bulong ko bago lumapit sa coffee bar. Tumawa lang siya, saka naupo sa bakanteng mesa. Matapos ko mag-order ay naupo na ako sa katapat niya. Tomorrow, I'll ask Rose to contact a wedding coordinator. Sabihin mo na lang sa kanila lahat ng gusto mo regarding our wedding. Mula sa invitation design, your gown, church setup, and everything. Heto na naman siya. At back to business. Pasimple ko siyang pinagmasdan. Napakagwapo niya talaga. Okay, pwede bang simpleng wedding na lang? Huwag ka na mag-invite ng marami. Hindi kasi ako sanay sa mga kaibigan mo, pati na rin ang family ko. Inilapag ng isang babae ang buffalo wings na inorder namin sa tapat ko at hindi ko napigilan ang sarili ko. Nilantakan ko na agad iyon. I'll try. Kakausapin ko si Lolo. Yung totoo, don't you feel guilty? Hindi ka ba nagtatanong kung minsan kung tama bang ituloy natin to? Naisipan kong itanong sa kanya. Hindi siya sumagot, kaya buhat sa kinakain ko ay itinuon ko ang mga mata sa kanya. I do, but we are just doing what we think is best for us. Gusto ko lang malaman mo na alam kong hindi ka naniniwala na sa'yo ang baby na dinadala ko. Pero wala na akong pakialam doon. Paninindigan ko na ito para sa akin at sa baby. Bahala ka na kung anong isipin mo. Gusto mo pa rin bang ituloy? Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob para sabihin iyon. I need a wife, Angela. You know that. Hindi direkta, pero seryoso niyang sagot. Gayunpaman ay alam ko na ang ibig niyang sabihin. Okay, siguraduhin mo lang nasisipot ka sa kasal natin. I am serious. Banta ko.
Sa ilang sandali ay tila nagkaroon ng ulap ang kanyang mga mata. Naging napakalungkot niyong tingnan dahil doon. He seemed lost in his thought at bago pa man ako makapagsalita ay muli nang natuon sa akin ang kanyang mga mata. Gusto ko siyang tanungin pero alam kong wala ako sa lugar at wala din akong lakas na loob. Don't worry, I'll make sure that we will get married. Bahagyang nakangiti niyang sagot. Dahil sa ngiti niya ay ako naman ang napatanga sa harapan niya. Bakit ba hindi pa ako masanay sa kagupuhan niya? Bahagya kong inayos ang dress na suot. Ito ang mamahaling dress na binili sa akin ni Rafael nung nakaraan. Saturday night at naroon kami sa mansyon na pagmamay-ari ni Don Miguel. Naghanda ng simpleng party ang pamilya ni Rafael para daw sa formal na i-announce ang engagement namin. Tulad ng hiling namin ay pili lang ng mga bisita. Karamihan ay mga kamag-anak at malapit na kaibigan nila at sa side ko naman ay pawang pamilya ko at nila Tia Gina. Bunso, ang ganda mo naman. Puri ni Ate Vicky nang matapos akong ayusan. Naroon kami sa isa sa mga guest room sa mansyon na iyon. Kanina nang dumating kami ay halos malaglag ang panga ko nang makita ko ang mansyon. I was overwhelmed by the structure exterior. It is white in color and resemble the White House because of its large column. Kung hindi ako nagkakamali, ay nahahawig ang disenyo ng mga poste sa mga poste ng mga panahon ng mga Gregorio. Pagpasok pa lamang sa loob ay bubungad agad ang malawak na hall at grand staircase. Sa paanan ng hagdan ay ang mga statue at mamahaling vases. Agaw attention din ang makinang na chandelier sa pinakasentro. Pakiramdam ko ay nasa loob ako ng isang palasyo. Bawat kagamitan mula sa mga upuan hanggang sa mga paintings ay halatang mamahalin. Hindi mo naman nabanggit, Angela, na sobrang yaman ng pala ng pamilya na mapapangasawa mo. Abay buhay na buhay ka kahit hindi ka magtrabaho habang buhay. Napakaswerte mo. Bulalas ni Ate Gina. Ate, baka may ibang makarinig sa'yo na kakahiya. Saway ni Nanay. Maigi na rin at matalino ka, Ining. Mahirap ang buhay ngayon. Dagdag pa rin niya. Napabuntong hininga lang ako sa tiya ko. Sinulyapan ko buhat sa bintana ang malawak na garden kung saan gaganapin ang party para sa amin ni Rafael. The garden shined due to the lovely lighting set up and on one side is the long buffet table. Panay na rin ang uli ng mga waiters at coordinator para masiguro na maayos ang lahat. Namataan ko din ang ilang miyembro ng media at lalo akong kinabahan. Maya-maya ay nakaninig kami ng mahihinang katok sa pintuan. Nang pagbuksan ni Nanay, si Rafael na nakasuot din na formal na damit. Parang tumalo ng puso ko sa pagkakita ko sa kanya. Maging siya man ay mataman akong tinitigan sa kangumiti. Ay, ang pogi naman talaga nitong si Rafael. Dapat magpadami kayo ng lahi nitong kapatid ko ha? Wika ni Ate Vicky habang tumatawa. Namula ako sa sinabi ni ate. Bahagya ngumiti si Rafael sa kanya bago ako binalingan. Are you ready? Yes. Ang bilis ng tibok ng puso ko habang nakatingin sa kanya. Lately ay hindi ko maunawaan ang sarili ko. Sa tuwing makikita ko siya, ay nag-iiba ang tibok ng puso ko. Iyon ang epekto niya sa akin at labis akong nababahala. Hindi ko dapat maramdaman ito dahil alam kong wala siyang nararamdaman sa akin. Nahuhulog na ba ako sa kanya? Hindi pwede dahil lalo ako matatalo sa kasunduang ito. Nakakahiya dahil kagagaling ko lang sa breakup para mahulog agad sa kanya. Kaya kailangan kong gwardyahan ang puso ko. Agad niya akong inilalayan nang makalapit ako sa kanya. Ramdam ko ang malagkit niyang tingin sa akin, kaya iniwasan kong salubungin ang mga mata niya. Mauna na kaming bumaba sa inyo, anak. Paalam sa amin ni Nanay. Walang nagsalita sa amin ni Rafael nang kami na lang sa room at dinig na dinig ko ang mabilis na tibok ng aking puso. You really look good in that dress and you look lovely tonight. Bulong niya sa puno ng tenga ko, dahilan para mapahakbang ako sa kanya palayo. Bahagya naman siyang tumawa sa ginawa ko. Hindi mo naman ako kailangang bulahin.
Kinakabahan ako dumadagdag ka pa. Saway ko sa kanya. Napakunot noon naman siya sa akin. Anong ginawa ko? Pinapataas ko lang ang iyong confidence. Basta, huwag ka na magsalita. Angil ko sa kanya. Ma'am, sir, tawag na po kayo sa baba. Pagbibigay alam sa amin ng isa sa mga katulong na tila nagtaka sa mataas kong boses. Tumawa lang si Rafael sa kanya. Okay, papunta na kami. Let's go. Aya niya sa akin. Mukhang maganda ang mood niya at kampante, samantalang ako naman ay hindi mapakali. Abot-abot ang kaba ko habang naglalakad kami patungo sa garden ng mansyon. Sa hudyat ng isa pang coordinator ay ipinakilala kami ng event host. Please welcome our newly engaged couple, Rafael and Angela. Pagkarinig doon ay magkasabay kami ni Rafael na lumakad patungo sa kinaroroonan ng crowd. Sinalubong kami ng palakpakan at mga flash ng kamera. Pilit akong ngumiti kahit paninenervyos ako. Kung hindi lang sa mga bisig ni Rafael na nakaalalay sa akin, ay baka nadapa na ako dahil sa nanginginig kong mga binti. Namataan ko si Don Miguel at Doña Elena na nakangiting nakamasid sa amin. Masayang pumapalakpak din ang pamilya at mga kamag-anak ko. Iilan lang ang guest bagamat ang karamihan sa kanila ay mga hindi ko kilala. Congratulations! Salubong sa amin ng kung sino-sino na hindi ko matandaan ang mga pangalan. Namataan ko din si Miss Rose na palaging nakabuntot sa amin. Matapos kaming ipakilala sa kanila ay nagsimula ang program. Nagbigay ng mensahe sa amin si Don Miguel at ang ilan sa pamilya namin. Panay ang picture sa amin ng press at kung sino-sino pang mga tao na nagpakilala sa akin. Mabilis na lumipas ang oras at nakadarama ako ng pagkahilo. Ang mga lumalapit sa amin ay panay ang tanong kay Rafael tungkol sa mga bagay na hindi ko naman maunawaan. Mag-e-expand na ba kayo niya ng business sa South? Tanong sa kanya ng isang lalaki. Kasama yan sa plan namin this year, pero kailangan muna namin pag-aralan. Tipid na sagot naman ni Rafael. Hindi naman ako nakakasabay sa mga usapan nila, kaya panay ngiti na lang ako. Ilang saglit pa at naagaw na ang atensyon ni Rafael ng mga bisita. Busy na sila sa pagkikwentuhan. Minabuti kong magtungo muna sa loob para ipahinga ang nararamdaman kong pagkahilo. Bumalik ako muli sa loob ng mansyon para sana magpahinga. Nakaupo ako sa isang couch nang mahagip ng paningin ko ang mga portrait na nakasabit sa wall, kaya nilapitan ko iyon. Naroon ang kuha ni Don Miguel at Doña Elena nung kabataan pa sila. Hindi nga ako nagkamali at lubos na maganda at gwapo sila lalo na noon. May family picture sila kung saan kasama nila ang Daddy Rafi ni Rafael at ang isa pang anak nilang babae. Ang daddy naman ni Rafael ay kamukhang-kamukha niya. Mukhang alam ko na ang magiging hitsura ni Rafael kapag tumanda siya. May kuha pa ito na may buhat na batang lalaki at babae na nahulaan ko na si Rafael ang lalaki sa picture. Ang babae naman ay ang sinabi ni Don Miguel noon na si Krista at bunsong kapatid ni Rafael. Napangiti ako pagkakita sa picture ni Rafael. Nakakatuwang isipin na ang batang ito ang nagpalogo ng Millenia, ang isa sa pinakakilalang kumpanya sa bansa. Isn't he cute when he was still a baby? Nagulat pa ako sa boses ni Don Miguel. Lo, andyan po pala kayo. Lumapit siya sa akin at pinagbasdan din ng mga larawan. Ang bilis ng panahon, ang laki na nila ngayon. Naalala ko kung gaano pa ako kasaya nung ipinanganak ang kauna-unahang kong apo na si Rafael. He is also lucky to have you as his grandpa. Bahagya siyang tumawa. Mabait ang apo kong yan, iha. Napansin ko lang ang pagbabago niya nitong nakaraang taon dahil kay Grace. Mabuti at nagawa mo pa rin magbago ang isip niya, kaya malaki ang utang na loob ko sa iyo, iha. Ngumiti lang ako sa kanya, kahit pa nagtatanong ang isip ko kung sino si Grace. Ni minsan ay walang nabanggit sa akin si Rafael tungkol sa kanya. Bigla ay naagaw ang atensyon ko ng isa pang larawan, kung saan may kasama si Rafael na isa pang batang lalaki. Akmang magtatanong ako pero dumating ang isa sa mga kasambahay at tinawag kami. Sir,
Andyan na po sila, Ma'am Maricel. Ah, mabuti at umabot pa sila. Halika Angela, iha. Ipapakilala kita sa tita Maricel mo. Nauna na siyang maglakad at napipilitang sumunod ako sa kanya. Nagtungo siya sa karamihan ng tao at namataan ko ang magandang babae na lumapit sa kanya. Nakasuot siya ng white knee-length dress at bitbit ang clutch bag. Like Rafael and his father, her aura also exude authority. But at the same time, she also looks very elegant. Maayos din ang pagkakapusod ng buhok niya, gayon din ang make-up. Siya ang bunsong anak ni Don Miguel. Lubhang napakaganda niyang tingnan. Maricel, mabuti naman at nakarating ka. Kung hindi magtatampo na sa iyo ang mami mo. Salubong sa kanya ni Don Miguel. Mabilis na humalik ang babae sa pisngi ng ama, habang ako ay tahimik lang na nakamasid sa kanila. Tunay na nakaka-intimidate ang kanyang presensya. Papa, of course, I wouldn't miss this occasion. Na-late lang ako kasi hinihintay ko pa itong si Oliver. Where is Rafael? Nagulat na lang ako na magpapakasal na pala siya. Noon ako napatingin sa mga kasama niya. Napigil ko ang paghinga ko pagkakita sa lalaking tinawag niyang Oliver. Ang lalaki naman ay matamanding nakamasid sa akin at bagamat hindi nagsasalita ay bakas ang galit sa kanyang mga mata. Hindi ko na maintindihan ang naging usapan nila ni Don Miguel at ng anak niya dahil ang atensyon ko ay nasa kanya na at sa magandang babae na katabi niya. Oliver? Anong ginagawa ni Oliver dito? Hindi ko naunawaan ang mga sinabi pa sa akin ni Don Miguel at ng anak niya. Ang atensyon ko ay natuon lang kay Oliver. Hindi ko magawang magsalita habang nakatingin sa kanya. Hindi maaari. Makailang beses akong kumurap, umaasa na maglalaho siya sa aking harapan, pero hindi iyon nangyari. Dumako ang aking mga mata sa babaeng katabi niya. Maganda siya. Alun-alun ang buhok at bumagay ang matangos na ilong at maninipis siyang mga labi sa maliit niyang mukha. Para siyang anghel sa ganda. Base sa magkahawak nilang kamay ni Oliver ay nasisiguro kong siya si Lucy. Looking at Lucy, ngayon ko lubos na napatunayan na nasa pagitan naming dalawa. Hindi ako magagawang piliin ni Oliver. Hindi ko maiwasang masaktan habang ako ay magulo ang buhay sa ngayon. Masaya silang ipinagpapatuloy ang pagsasama bilang mag-asawa. Tumingin sa akin si Lucy at bahagyang ngumiti. Angela, iha, meet your tita Maricel and her son, Oliver. Tawag sa akin ni Don Miguel. Noon lang naputol ang tinginan namin ni Oliver. Napipilitang humakbang ako papalapit sa kanila. Iniwasan ko si Oliver tingnan, ngunit nararamdaman ko pa rin ang mga mata niya sa akin. Oh, ikaw pala ang mapapangasawa ni Rafael. It's nice to meet you and welcome to our family. You can call me Tita Maricel. Meet also my son and his wife, Oliver and Lucy. Wika ng mami ni Oliver. Parang anumang oras ay mawawalan ako ng malay sa sobrang kaba. Alam kong malaking gulo kapag nalaman ng lahat ang nakaraan namin ni Oliver. Sa ngayon ay hindi ko na matukoy kung ano ang nararamdaman ko sa kanya. Siya ang lalaking sumira sa akin. Kung nilayuan na lang niya sana ako noon, sana hindi ako nasasaktan ng ganito. Pero sa reaksyon ni Oliver ay nasisiguro kong siya ay higit na galit at hindi ko naman siya masisisi. Siguradong nagtataka siya kung bakit narito ako at ikakasal sa pinsan niya. Hello, nice to meet you. Bati ko sa nanginginig na boses, saka tumango. Asan si Rafael? Para naman mabati namin siya. Masayang tanong ni Tita Maricel. Napalingalinga ako sa paligid. Namataan ko si Rafael na nakatalikod sa akin at may mga kausap na bisita. Naramdaman niyang sigurong may nakatingin sa kanya dahil bigla siyang lumingon sa gawi ko. Nagtama ang aming mga mata at napakunot noo siya nang makita ang reaksyon. Malalaki ang hakbang na lumapit siya sa amin. Hey, are you alright? Bulong niya sa akin at hinapit ang bewang ko. Wala sa sariling tumangulang ako, kaya itinuon niya ang atensyon sa mga dumating. Hi Tita Maricel! Hey Oliver! Lucy! Wow! It's been a long time! Yeah, congratulations!
Bati ni Oliver, pero ang mga mata ay nasa akin, kaya agad akong nag-iwas ng tingin sa kanya. How's life in Baguio? Ang tagal nating hindi nagkita. Baling naman ni Rafael kay Lucy. Yeah, Oliver and I have been very busy, kaya madalang kaming makapunta rito. Paliwanag ni Lucy. I am so happy for you, Rafael. Finally! Bati din ng tita Maricel kay Rafael. I couldn't believe it. I finally got to know Oliver's family, pero hindi bilang kasintahan niya, but as Rafael's fiancé. Sino mag-aakala na pinsan ni Rafael si Oliver? Ni sa masamang panaginip ay hindi ko inisip na mangyayari ito sa akin. Paano kung ibunyag ni Oliver ang lihim ko? Paano ko ipapaliwanag sa kanya ang lahat? Parang lalong sumakit ang ulo ko at hindi ko kayang tagalan ang sitwasyon, kaya nagpaalam na muna ako. Rafael, pupunta lang ako sa room. Medyo sumasama ang pakiramdam ko. Mukha nga, you look so pale. Biglang komento ni Oliver. Natigilan ako at siluyapan ko siya. Bahagya pa siyang ngumisi at tila nag-e-enjoy sa nakikitang reaction ko. Napansin ko namang nagtatakang nagpalipat-lipat sa akin at kay Oliver ang mga mata ni Rafael. Bago pa siya makapagsalita ay agad na akong tumalikod at nagmamadaling naglakad sa kwarto na tinutuluyan namin. Kailangan ko mag-isip. Parang ang hirap tanggapin ang sitwasyon ko ngayon. Hindi ko alam kung paano ko sila haharapin. Hindi na ako muling lumingon sa pwesto nila Rafael hanggang sa makarating ako sa kwarto. Akmang isasarado ko ang pintuan nang may brasong pumigil doon. Tiningnan ko ang may-ari niyon at namataan ko si Rafael na matamang nakatingin sa akin. Are you okay? Seryosong tanong niya. Napalunok ako. Dapat niyang malaman ang tungkol kay Oliver. Rafael, may problema. Anong problema? Napapikit ako ng mariin kahit siya ay hindi alam kung paano tatanggapin ang sasabihin ko sa kanya ngayon. Si Oliver. Natigilan siya. Unti-unti ay nagsalubong ang kanyang kilay. You mean Oliver? Nanuyo ang mga lalamunan ko sa kaba. Yes, siya si Oliver. Siya ang ex-boyfriend mo? Malakas sa tanong niya. Lalong parang tinambol ang dibdib ko. Makinig ka muna. Hindi ko naman alam. Fuck, Angela. He's happily married to Lucy. Paanong siya ang ex-boyfriend mo? Sigaw niya at napapitlag pa ako. Sinabi ko naman sa'yo noon, di ba? Hiwalay na siya. Madiin na sagot ko. Tell me, Angela, sa nakita mo ngayon, mukha ba silang hiwalay? Kung hiwalay sila, they wouldn't be here together. Nahilot pa niya ang sentido. Para akong sinampal sa sinabi niya. Imposible. For 6 years, ako ang kasama ni Oliver. Malinaw na wala si Lucy sa buhay niya noon. Hindi ko na napigilan ang luha sa pagpatak. Niloko lang ba ako ni Oliver sa loob ng 6 na taon? No, imposible. Sa 6 na taon palagi kami magkasama sa lahat ng okasyon. Paano mong maiipaliwanag yon? Wala si Lucy. Hindi niya kasama si Lucy. Kung naghiwalay sila, nalaman na sana namin. Alam mo namang may asawa yung tao. Oo, alam kong may asawa siya. Huhusgahan mo din ba ako tulad ng iba? Nagmahal lang ako, Rafael. Gumagaralgal na ang boses ko at panay ang agos ng luha ko. Rafael expression darken. Tama nga ako. Magagalit siya sa akin. Para akong nawala ng lakas at napaupo sa kama. Wala na akong pakaalam kung kumalat na ang makeup ko. Ano na ang gagawin ko ngayon? Sinulyapan ko muli si Rafael na walang imik na nakatayo sa harapan ko. Blanko ang ekspresyon niya. Do you still love him? Maya-maya ay tanong niya. Hindi ako sumagot at nanatili lang nakatungo. Ano nga ba ang nararamdaman ko kay Oliver? Honestly, sa ngayon, hindi ko na matukoy. Ang alam ko lang ay nasasaktan ako. Niloko lang ba talaga ako niya sa loob ng 6 na taon? Hindi niya ako pinahalagahan? Naramdaman kong naupo si Rafael sa tabi ko. Fix yourself, Angela. Mamaya lang ay hahanapin na tayo ni Lolo. Walang emosyon na utos niya. Pati ba siya ay nandidiri na sa akin ngayon? Hindi ba talaga siya naniniwala sa akin? Papaano kung sabihin niya kina Lolo ang tungkol sa amin? Tanong ko.
Siguradong mapapahiya ako kapag nangyari iyon at kasamang madudungisan ng pangalan ni Rafael. Hindi ko alam kung paano pa haharapin ang pamilya niya. He won't. Maiksing sagot niya. Hindi. Si Lucy, paano kung mag-iskandalo siya? Natatakot ako. Trust me, hindi gagawin ni Oliver ang iniisip mo. Lalong wala sa karakter ni Lucy ang mag-iskandalo. But, Angela, pwede bang sumunod ka na lang? Mahina pero may diiniyang utos. Nagtama ang aming mga mata at malinaw na nakalatag doon ang disappointment niya sa akin. Ang sakit lang malaman na hindi niya kayang tanggapin ang paliwanag ko. Sa maikling panahon na nagkakilala kami, kahit papaano ay umaasa akong nakikita niyang matino akong babae. Alam ko naman na mahirap iyon, lalo pa at pinsan pala niya ang iniisip niyang kinabitan ko. Wala akong nagawa kunding sumunod sa utos niya. Pinunasan ko ang luha at inayos ang makeup ko. Okay, susunod na lang ako. Mahinang sambit ko. Pagkasabi ko noon ay walang imik na lumabas yan ng kwarto. Gusto kong umiyak sa sitwasyon ko ngayon. Napasubo ako na pumayag sa kasunduan namin na hindi ko nalalaman na pinsan niya ang lalaking dapat ay akin ang iniwasan. Ang lalaking nanakit sa akin at siyang dahilan kung bakit ako napunta sa sitwasyong ito. Kahit mas gusto ko na lang magstay sa room at umiyak ay sinunod ko pa rin ang gusto ni Rafael. Pagkatapos kong ayusin ang sarili ay naglakad na ako pabalik sa garden. Hindi pa man ako nakakalabas ng mansyon ay may humatak sa akin at nanlaki ang mga mata ko nang makilala si Oliver. Agad na hinila ko ang kamay mula sa pagkakahawak niya. Akmang tatalikuran ko siya pero mabilis niya akong nahawakan muli sa braso. Pilit niya akong hinihila patungo sa tagong bahagi ng mansyon. Nagpumiglas ako sa takot na may makakita sa amin. Ngunit sadyang malakas siya sa akin at nagawa niya akong kalad ka rin patungo sa isang sulok. Anong kalokohan to, Angela? Puno ng galit na tanong niya sa akin. Maang na tinitigan ko si Oliver. Part of me ay nababahala din dahil baka may makakita sa amin. Siguradong madami ang magtataka kung bakit kami magkausap dito. Oliver, impit na daing ko dahil sa kamay niyang mahigpit na nakahawak sa palapulsuhan ko. Magpaliwanag ka. Were you cheating on me all those years na magkasama tayo? Ni hindi na siya nag-aksayang hinaan ng boses. Tiningnan ko ang paligid para masigurong walang makakarinig sa amin. Oliver, please stop. Sagutin mo ako. Sigaw niya. No! Sinabi ko naman sa'yo last time na nagkausap tayo. Hindi kita niloko. Mahinang sagot ko. Tinangka kong hilahin ang kamay ko sa pagkakahawak niya pero lalo niya yung humigpit. Bahagya pa niya akong niyugyog habang nagsasalita. Paanong nangyaring ikakasal ka kay Rafael kung hindi ka nagloko sa akin? For fuck's sake, kailan lang tayo naghiwalay? Halos lumabas ang mga litid niya sa leeg sa lakas ng sigaw niya. Bitawan mo nga ako. Nasasaktan ako. Daing ko. Kapag hindi mo sinabi sa akin ang totoo, masasaktan ka talaga. Banta niya. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Really? Sasaktan niya ako? Kailan pa siya naging bayolente? Noong kami pa, kailanman ay hindi niya ako sinaktan o binantaan. Anong nangyayari sa kanya? It's none of your business, Oliver. Wala na tayo, kaya wala ka ng karapatan kung kanino man ako makapag... Ginagantihan mo ba ako, ganun ba? Plinano mo ba talaga to? Ha? Bakit si Rafael pa? Wala ka na ron. At isa pa, hindi ko din alam na pinsan mo si Rafael. Bakit ka ba nagagalit? Anong gusto mo? Matuwa ako na napunta ako dito para batiin ang pinsan ko pagkatapos ay ikaw ang madadatnan kong pakakasalan niya? Ginagago niyo ba ako? Hindi play victim, Oliver. Hindi ba ikaw naman ang nang iwan? Hindi ba masaya na kayo ngayon ng asawa mo? Ano bang pakialam mo kung magpakasal kami ni Rafael? Desisyon namin iyon at wala ka ng... Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil marahas niyang binitawan ang kamay ko at itinulak ako. Dahil doon ay nawalan ako ng balanse. Ang mga kamay ko ay nagpumilit na humanap na makakapitan. Ngunit bigo ako. Napapikit na lang ako habang nasa isip ang baby
sa sinapupunan ko. Inaasahan kong babagsak na lang ako sa matigas na sahig, ngunit sa halip ay bumunggo ang likod ko sa isang katawan. Mabilis na nahawakan ng kung sino man na nasa likod ko ang aking balikat at baywang para hindi ako tuluyang matumba. Nalanghap ko ang pamilyar na pabango niya at alam kong si Rafael iyon. Imbes na makampante ako ay lalo akong nabalot ng takot. Hindi ko magawang magsalita. Hindi ko magawang salubungin ang mga mata niya. "What is happening here?" Malamig na tanong niya. "Rafael, kilala ko siya. Ang dami namang babae dyan, bakit siya pa?" Tanong ni Oliver. Gulat na tiningnan ko siya sa narinig, pero bakas pa rin ang matinding iritasyon sa kanyang mukha. "Why? Anong problema, Oliver?" Nang uuyam na ngumiti siya sa akin bago nagsalita. "Kilala mo bang mabuti ang babaeng yan? Alam mo ba kung ano ang kaya niyang gawin?" Sinabi niya iyon habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa at hindi ko mapigilang makaramdam ng galit. Kung magsalita siya, para akong isang napakaduming babae. Samantalang sa kanya lang ako nagkamali. Nakilala niya ako nung malinis pa ako at walang bahid. Ang sakit lang. Siya ang dahilan kung bakit nasira ang aking pangalan. Pero heto siya at ipinamumukha sa akin ang pagkakamali ko. Mahigpit kong ikinuyom ang kamay ko. Tiningnan ko siya at nagtama ang aming mga mata. Ngunit imbes na maawa, ay bahagya lang siyang ngumisi at napailing sa akin. Pilit kong pinigilan ang mga luha ko. Hindi ako iiyak sa harap niya. Isa nga siyang malaking pagkakamali. Bakit ako nagpaloko sa kanya? Ang tanga ko talaga. "Of course, I know her, Oliver. Kaya nga magpapakasal kami." Seryosong tugon ni Rafael sa pinsan. Hindi sumagot si Oliver at mataman lang tiningnan si Rafael. Hindi naman nag-iwas ng tingin si Rafael. Ilang segundo lang siyang ganoon. Nagtatansyahan. Maya-maya ay nagsalita si Oliver. "I don't know how much you know each other, but I'm just giving you a head up. She's not what you think she is." Iyon lang at humakbang na siya palayo. Akman lalampasan na niya kami nang magsalita si Rafael. "How about you, Oliver? Kumusta na kayo ni Lucy?" Nakangiti niyang tanong, pero alam kong mapanganib ang mga ngiting iyon. Biglang natigil si Oliver sa paghakbang at nilingon ng pinsan. "We're good. We are happily married, and I couldn't be happier." Walang anuman na sagot niya, saka nagpatuloy sa paghakbang. Nanginig ang buo kong katawan sa sagot ni Oliver. Tama nga ang sinabi ni Rafael, hindi totoong naghiwalay sila ni Lucy. Ginagago niya lang ako. "I am warning you, Angela. Stop talking to him. Ngayon pa lang, iwasan mo na siya. Huwag na huwag mo akong ipapahiya sa sarili kong pamilya." Mahina pero may diing sambit ni Rafael sa akin. Iyon lang at tumalikod na rin siya. Naiwan ako sa balcony na mag-isa. Iniiyak ko na lang ang lahat ng sama ng loob ko. Hindi ko masisisi si Rafael kung makadama siya ng galit sa akin. Hindi niya ako nakilala sa matinoong paraan. Pero si Oliver, kilala niya ako. Hinayaan kong mayurakan ng pagkatao para sa kanya. Isa siyang manloloko. Hindi ko na nagawang bumalik sa garden dahil sa matinding pananakit ng ulo ko, dulot ng aking pag-iyak. Nagtungo na lang ako sa kwarto at muling nahiga sa kama. Ang bigat ng pakiramdam ko. Ang dami ding katanungan sa aking isipan. Paano si Rafael? Handa pa rin ba siyang ituloy ang kasal? Nasa ganoong pag-iisip nang bumukas ang pintuan at pumasok si Ate Vicky. "Angela, hinahanap ka nila sa baba, okay ka lang?" Tanong niya. Naupo siya sa tabi ko habang ako naman ay nakahiga patalikod sa kanya. Mabilis kong pinunasan ang mga luha. "Ate, pakisabi masama ang pakiramdam ko. Pasensya na." "Pero parte niyo ito ni Rafael. Nakakahiya naman sa parents nila dahil kanina ka pa nilang itinatanong sa amin." "Masama talaga ang pakiramdam ko, ate." Ilang minutong hindi nagsalita si ate, pero nararamdaman kong naroon pa rin siya sa tabi ko. "Dahil ba kay Oliver?" Hindi ako nakasagot sa tanong niya. "Nakita ko siya dito. Nakita din sila ni nanay." "Anong sabi nila?" Noon na ako napabangon. Nalimutan ko na si nanay at kinakabahan ako sa pwedeng mangyari. "Wala namang sinabi si nanay.
Katunayan nga, mas nag-alala sila sa'yo. May nangyari ba? At saka bakit nandito si Oliver? Pinsan siya ni Rafael. Amin ko. Napahilot na rin ako sa ulo. Ha? Alam mo na magpinsan sila? Nagpapanik na tanong ni ate. Hindi ate, hindi din alam ni Rafael na ang pinsan niya ang ex ko. Muli ay nagbagsakan ng mga luha ko. Sinisiraan ako ni Oliver kay Rafael kanina. Diyos ko bunso, ano ba yan? Ang gulo ng pinasok mo. Bulalas niya. Ilang segundo siyang nag-isip pagkatapos ay marahang inabot ang kamay ko. Huwag kang mag-alala. Sa ngayon, ipakita mo kay Rafael na baliwala na sa'yo si Oliver. Isa lang siyang nakaraan at kung mahal ka niya, hindi siya magpapaapekto sa mga sinasabi ni Oliver. Mapait akong napangiti. Kung alam lang nila ang dahilan sa pagpapakasal namin. Pero ayoko nang dagdagan pa ang isipin at pag-alala ni na ate. Hindi sila kasali sa problemang ito. Karma ko siguro ito dahil sa pagsuway ko sa mga magulang ko noon. Dahil sa panghihikayat ni Ate Vicky, kaya nagdesisyon na rin akong bumalik sa garden kung saan naghihintay ang mga guests. Tinulungan niya akong ayusin muli ang nagulong buhok at nasirang make-up. Magkasabay kami nagtungo sa garden. Pero hindi pa man kami nakakarating doon, ay agad kaming sinalubong ni nanay. Sa likod niya ay nakasunod si tatay. Base sa reaksyon niya, ay alam kong galit siya. Angela, sabihin mo nga sa akin, ano bang nangyayari? Nahimigan ko ang tinitimping galit sa boses niya at alam kong dahil nakita niya doon si Oliver. Nay, di ba sabi ko sa'yo, ako na ang kakausap kay Bunso? Salo agad ni Ate Vicky. Hindi, singhal ni nanay sa kanya. Pagkatapos ay ako naman ang binalingan. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa yung bata ka. Bakit nandito ang lalaking yon at kasama pa niya ang asawa niya? Alam mo ba to? Sumagot ka nga. Nay, hindi ko po alam na magpinsan sila ni Rafael. Magpinsan sila? Malakas sa sigaw ni nanay bago napahilot sa sintido. Pagkatapos ay galit na binalingan ako. At isinama mo pa kami dito? Para ano? Para sabay-sabay tayong mapahiya? Papaano kung mag-iskandalo ang asawa niya? Amelia, huminahon ka nga. Makinig ka ng anak mo. Awat ni tatay, pero maging siya ay nakatikim ng singhal. Tumigil ka nga, kaya siguro tumigas ang ulo ng anak mo nang dahil sa'yo. Palagi mo siyang kinukonsinte. Nay, ano ba? Nakakahiya kapag may nakarinig sa'yo. Saway ni Ate Vicky. Ako ang nakakahiya ngayon? Iyang kapatid mo. Aminin mo nga sa amin, Angela. Alam ba ni Rafael ang tungkol sa'yo at sa pinsan niya? Opo, Nay. Kanina po sinabi ko sa kanya. Maging si tatay ay napapikit sa sagot ko. Halos maiyak naman si nanay sa galit. Hindi ko alam kung bakit ka nagkakaganyan, Angela. Dinuro na niya ako sa gigil. Saan ba kami nagkulang sa pangaral sa'yo? Huwag kang iiyak sa akin kapag nagkagulo kayo ni Rafael dahil sa mga kasalanan mo. Wika ni nanay, saka ako tinalikuran. Hindi ko napigilan ang pagtulo ng luha ko, kaya kaagad ako nilapitan ni Ate Vicky. Nabigla lang yun si nanay, hayaan mo at kakausapin ko siya ulit. Sige na, huwag ka nang umiyak, baka mapansin pa ng mga bisita. Mabilis kong pinunasan ng luha at tumango. Noon naman lumapit sa amin ang mami ni Rafael at inaya ako sa table kung saan naroon ang karamihan sa pamilya nila. Naroon si Rafael at nakaupo pero hindi siya nag-aksayang sulyapan ako nang maupo ako sa tabi niya. Busy siya na nakikipag-usap sa iba para akong pinaglalaroan ng tadhana. Dahil sa tapat pa namin napapwesto sina Oliver at Lucy. Ramdam kong tinititigan ako ni Oliver, pero hindi ko sinalubong ang mga tingin niya. Tahimik lang ako at nakatungo. Si Lucy naman ay panay ang sulyap sa akin at kay Oliver, pero hindi naman siya nagsasalita. May pakiramdam akong alam na niya ang naging relasyon namin. Rafael, Angela, saan nyo nga pala balak magpakasal? Tanong ni Tita Maricel sa amin. Sa amin po sa probinsya. Sagot ko, dahil busy pa rin si Rafael
sa pakikipag-usap sa ibang tao. Hello everyone! Hindi niyo ba ako babatiin? Isang malakas na boses ng babae ang narinig ko. Lahat ng pamilya ni Rafael ay kababakasan ng kasiyahan pagkakita sa babae na dumating. Krista! Napatayong bulalas ng mami ni Rafael. Mabilis niyang sinalubong ang dalaga at niyakap. Tiningnan ko ang babae. Siya ang nakababatang kapatid ni Rafael. Matangkad siya, hanggang balikat ang itim at tuwid na buhok. Nakasuot siya ng silver white bodycon tube dress. Dahil doon ay agaw atensyon ng dalaga at kahit ganoon ang kulay ng damit niya ay bagay na bagay iyon sa kanya. Kayang-kaya niyang dalhin ang style na iyon dahil nalaman ko buhat kay Rafael na isa siyang sikat na modelo at madalas ay sa ibang bansa siya naglalagi. Bahagya siyang ngumiti at lumabas ang mapuputi niyang ngipin. Hi Kuya Rafael, congratulations! Bati niya kay Rafael. Pagkatapos ay nakangiti ding tumingin sa akin. Ang ganda naman ng mapapangasawa mo. Bahagya lang ngumiti si Rafael. Thank you. Tipid na sagot niya pero hindi pa rin ako tinitingnan at higit iyong masakit para sa akin. Sa kabilang dulo ng mesa ay namataan ko si nanay na nakamasid sa amin ni Rafael. Alam kong napapansin niya ang kakaibang kilos ni Rafael. Krista, apo, sa wakas naman at umuwi ka din. Akala ko ay matitiis mo na tong si Kuya Rafael mo. Magiliw na salubong ni Don Miguel dito. Ikaw talaga lolo? Of course, uuwi ako. Niyakap din niya ang lolo niya. O siya, maupo ka na at kumain. Galing ka pa ba sa airport niyan? Tanong naman ni Doña Elena. Yeah, sanay na ako lola. Paliwanag naman ng dalaga. Naupo na rin siya sa table namin. Lubos na napakasayo ko sa gabing ito. Hulog ka ng langit sa amin, Angela. Simula nang dumating ka sa buhay namin, ay unti-unting natutupad ang mga hiling ko. Unang-una ay ang kasal niyo ni Rafael at ngayon naman, kumpletong naririto ang mga apo ko. Masayang bulalas ni Don Miguel. Agad akong nilukob ng matinding guilt. Nararamdaman ko pa ang pagpapawis ng palad ko at maging sa noo ko. Kung pwede lang na umalis na ako at hindi na magpakita sa kanila ay ginawa ko na. Paano na lang kung malaman nila ang nakaraan namin ni Oliver? Sigurado akong kakamuhian nila ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag nangyari iyon. Sa tingin ko ay kailangan ka nang tumigil muna dyan sa pagbumodelo mo, Krista. We need you in the company. Baling ni Don Miguel sa apo. Ah, yan ka na naman lo. Hindi kita maiintindihan. Here is Kuya Rafael. He proved how effective he is in handling your company. Pero kung ano-anong banta mo sa kanya, naaalisin sa kanya ang milenya, ako na walang interes, pinipilit mo namang magtrabaho sa'yo. Nakalabing sagot naman ng dalaga. Malakas na tumawa si Don Miguel, saka tiningnan si Rafael. I need more people to run the business. Alam nyo yan, hindi na ako pabata. Andyan naman si Kuya Rafael at Kuya Oliver. Isali mo na rin si Ate Lucy. Katwiran pa ni Krista. Oh, hindi pwede si Lucy. Mabilis na salo ni Oliver. Bahagya pa niyang silya pa ng asawa. Napatigil naman si Krista sa narinig. Nagtatanong din ang mga mata ng lahat ng napatingin sa mag-asawa. You know, Lucy is busy for painting and I want to support her in her craft. Paliwanag ni Oliver. Oh, talaga Lucy? Itinuloy mo na? Natutuwang tanong ni Krista. Naramdaman ko ang mga mata sa akin ni nanay at tatay, pati na rin si Ate Vicky, na tahimik lang na nakikinig sa usapan. Yeah, finally, nahanap ko na yung lakas sa loob na gawin yung gusto ko. Pero, nagsisimula pa lang ako. Madami pa akong kailangang matutunan. Nakangiting sagot ni Lucy. Tama naman si Oliver. Dapat suportahan niya kung ano ang nagpapasaya sa asawa niya. Komento din ng Mami Marisol niya. Right, naunawaan ko. Go ahead iha kung ano ang gusto mo. Sang-ayon ni Don Miguel. I wonder, do you still find her interesting, Kuya Oliver? I mean, kapag may nadidiscover kang bago sa asawa mo, even after 7 years of being together? Curious na tanong ni Krista. Nag-angat ako ng tingin at nagulat pa ako dahil sa akin pala nakatingin si Oliver.
Of course, I am still fascinated. Sa isip ko, sa tinagal-tagal naming mag-asawa, madami pa palang hidden talent ang asawa ko and I am very proud of her. Sagot niya. Bigla ay tiningnan niya si Lucy at bahagyang kinabig ang balikat. Mabilis ako nag-iwas ng tingin. How sweet! Tudyo ni Krista sa dalawa. Sumabay din sa panunodyo niya ang iba pang kamag-anak nila. Samantalang ako naman ay napayuko na lang at naikuyom ang mga kamay. Sa mga salita ni Oliver ay kumpirmadong niloko niya ako. Oh, wag nating kalimutan si Kuya Rafael ang ikakasal. Ikaw naman kuya, saan mo naman susuportahan si Ate Angela? Pag-iiba ni Krista ng usapan. Maang na napatingin ako kay Rafael, ganun na rin si nanay. Pero wala na ang galit sa kanyang mga mata nang tingnan niya ako ulit. Gusto ko sanang matawa, pero alam kong parte iyon ng palabas namin. Dahil kanina lang ay halos hindi niya ako pinapansin. I understand that Angela only wants a simple life. Hence, our relationship is very private. Sa ngayon, wala kaming ibang naisip kundi ang papalapit naming kasal. Bahagya namang napangiti si nanay sa narinig sa sagot ni Rafael. Okay ka lang ba, Iha? Nag-aalalang tanong naman ni Mami ni Rafael. Marahil ay napansin niya ang pagkabalisa ko. Opo, sorry po, medyo napagod lang po ako. Maiksing sagot ko. Epekto yun ang pagbubuntis mo, komento niya. Pagkasabi niya noon ay mabilis niyang naitakip ang kamay sa bibig. Napaawang ang mga labi ko sa pagkabigla. Hindi ko akalain na sasabihin niya yon sa harap ng madaming tao ang tungkol sa pagbubuntis ko. Malakas na napasinghap naman ang ilan sa mga kasama namin na hindi alam na nagdadalang tao na ako. Apologetic na tiningnan niya ako. I'm sorry, Iha. Nabigla ako. Baling niya sa amin ni Rafael. It's okay, ma'am. We're not hiding it. Maagap naman na sagot ni Rafael. Di sinasadyang lumipad ang mga mata ko sa pwesto ni Oliver. At muli ay nakita ko ang paggalaw ng kanyang panga dahil sa nagtitimping galit. Mula sa akin ay lumipad ang nag-aapoy niyang mga mata kay Rafael. Matapang na sinalubong naman ni Rafael ang tingin ng pinsan. Si Lucy ay natahimik na sa tabi ni Oliver at bakas ang pag-aalala sa maganda niyang mukha. Napakagatlabi naman ako sa nakikitang akto ng magpinsan. Kasalanan ko to. Talaga? Congratulations! Magiging tita na ako. Masayang bulalas ni Krista. Nagulat pa ako nang tumayo siya at yakapin ako. Oh my goodness! Ibig sabihin ay lola na rin ako? Oliver, Lucy, you should try, hurry. Naunahan pa kayo nitong si Rafael. Sinalubong na kami ng mga pagbati buhat sa mga kamag-anak ni Rafael. Tipid na ngumiti lang ako sa kanila. Nakahinga lang ako ng maluwag nang matapos na ang dinner at nagkaroon ako ng pagkakataon na magpahinga. Angela, mahinang tawag sa akin ng babae. Nilingon ko si Lucy na papalapit sa akin. Hindi ko magawang batiin siya. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung paano ko ba siya pakikitunguhan. Napansin ko din si Rafael na may kausap pero ang mga mata ay nakatuon sa amin. Tumikim muna ako sa siya binati. Lucy, hi. Congratulations and I'm so happy for you. Nakangiting simula niya. Thank you. Iyon lang ang naging sagot ko. Natahimik kami pareho. Hindi ko alam kung anong iniisip niya habang nakatingin sa akin. Ako naman ay hindi mapakali sa presensya niya. Akmang magsasalita siyang muli pero napigil iyon ng boses ni Oliver. Lucy, tila inis na tawag niya sa asawa. Maging ako ay napatingin sa kanya. Why are you talking to her? Let's go. We're leaving. Bakas ang pag-aalala nang lingonin ni Lucy ang asawa. Nag-aalangan na nilingon niya ako saka nagpaalam. Sorry, we have to go. It's nice to meet you, Angela. Tumangulang ako. Sa nakikita ko ay mabuting tao si Lucy and I felt so guilty for ruining her marriage. Hindi ko na pinag-abalahang tingnan si Oliver. Ang isip ko ay punong-puno ng madaming alalahanin. Seeing him now, aaminin kong
Naglaho lahat ng paghanga ko sa kanya at napalitan ng matinding pagkamunghi. Hindi siya si Oliver na minahal ko. Ang Oliver na nakaharap ko ngayon ay manloloko at ipinamumukha pa niya sa akin ang malaki kong pagkakamali. Ngunit ang higit kong ipinag-aalala ay si Rafael. Ano nga ba ang mangyayari sa aming kasunduan pagkatapos ng gabing ito?